Hindi ako baliw. Palabasin niyo ako. Gusto ko nang umuwi. Gwapo. Ang duraan sa bahay namin ay marunong talagang mandura. Hinukay ito ni Tito noong nag-aarkeolohiya siya dahil hindi niya mahanap si Papa. Isang kayamanan na 1,000 taon na ang tanda. Sinabi pa nilang itinago ko raw ito. At ipinasok pa nila ako sa ospital ng mga baliw. Iniwan ni Papa ang basurang ito bago siya namatay. Ano ba talaga ang silbi nito? Palibot ng dagat ang bulok na lungsod na ito. Walang kabuhay-buhay ang lugar na ito. 10 buwan nang walang kahit isang patak ng ulan. Tuyo at maalat ang lupa sa bukid. Hindi ka makakapagtanim ng kahit anong makakain dito. Zhou Meng, kunin mo ang mga natitirang supply sa hukbo at ipamahagi muna ito sa mga sundalo. General, sumulat ang walang hiyang emperador na ubos na raw ang kaba ng bayan, kaya hindi magpapadala ng pagkain. May 400,000 kalaban pa sa labas ng lungsod na nagmamasid sa atin. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi lang sa hindi natin maipagtatanggol ang lungsod, mamamatay tayong lahat dito sa gutom. General, ang huling barko na hihingi ng saklolo sa kaharian. Kaya ko pa kayong ihatid palabas ng isla. Hindi pa umaatras ang malakas na kalaban. Hindi pa nababawi ang ating lupain. Yan Fiwan, hindi aalis ng isla. Sumusumpa akong sasabay sa buhay at kamatayan ng mga sundalo. Matagal ko nang sinabi sa inyo. Paano ba naman makakapamuno ng hukbo sa gyera ang isang babae? Ngayon tingnan nyo ang nangyari. Lahat ng mga kapatid natin ay madadamay sa kamatayan niya. Tama nga naman. Dapat ay nasa bahay lang ang mga babae at nagbuburda. Bakit kailangan pang maging general? Nga. Hindi siya masisiyahan hanggat hindi tayong lahat namamatay ng dahil sa kanya. Talagang napakasama niya. Diyos ko po. Bakit nakikipag-usap ka pa sa kanya? Bilis, tumakas na tayo. Ayoko ngang mamatay kasama niya. Tumahimik kayo. Pamangkin ko, nag-isip ka na ba ng mabuti? Ibigay mo na ang tinatagong kayamanan ng tatay mo. Palalabasin kita agad sa ospital. Dati para kang aso sa harap ng tatay ko. Kumakawag-kawag ang buntot mo at nagkukunwaring sunod-sunuran. Ngayong patay na siya. Bigla kang nagbago at hindi mo na kami kilala. Hindi naman pwedeng sabihin mo iyan. Papasok sa high school ang pinsan mo ngayong taon. Malaking halaga ng pera ang kailangan naming ilabas. Pinapabayaran pa sa amin ng nayon. Ang pambayad sa libing ng tatay mo. Saan kami kukuha ng pera kung hindi namin makikita ang kayamanan? Walang silbi kahit ikulong niyo ako. Hindi ko rin alam kung nasaan ang kayamanan ng tatay ko. Ikaw ang tanging anak na lalaki ng tatay mo. Imposibleng hindi mo alam. Sinabi ko nang hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Kahit alam ko, hindi ko ibibigay sa iyo. Ang tanging bagay na iniwan sa akin ng tatay ko. Itong sirang duraan lang na ito. Hindi ka pa rin ba magsasabi ng totoo? Kung hindi mo sasabihin kung nasaan ang kayamanan, mananatili ka sa mental hospital habang buhay. Ano bang basurang ito? Ang pangit naman ito. May multo. Mabilis, tumakbo kayo. Tol. Sa wakas, may nagawa ka ring mabuti. Ang dumi naman ito. Maganda ang gising ko ngayon. Lilinisin kita ng mabuti. Sino pa ang maglalakas loob na sumira sa moral ng hukbo? Papatayin ng walang awa. General, ang dali niyo namang sabihin iyan, pero wala tayong pagkain, walang tubig. Paano niyo po inaasahang makipaglaban kami? Totoo nga naman, walang pagkain, kaya pa nating magtiis ng ilang araw. Pero walang tubig dito. Kami, mukhang hindi tayo tatagal ng 3 araw. Kung ganoon nga, kung magkakagayon, katayin ang mga kabayong pandigma. General, huwag po. Magaling ang mga kaaway sa labanan sa dagat at alam nilang hindi tayo sanay sa tubig. Sa susunod, tiyak na hindi na sila makikipaglaban sa atin sa pampang. Wala ring silbi kung itatabi pa natin ang mga kabayo. Mas mabuting katayin na lang ang mga ito para makakain ng busog ang lahat. Kahangalan. Ang mga kabayong pandigma ang pinakapundasyon ng labanan. Paano nyo basta-basta na lang papatayin ang mga iyon? Ano pang tinitingnan nyo riyan? Mag-alis na kayong lahat. Matagal ko nang sinasabi sa inyo. Ang babaeng nagiging general ay hindi talaga ubra. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Basta ang mahalaga, kaharap natin ang malakas na kaaway. Hindi dapat magkagulo ang hukbong ito. Sige nga. Kung ayaw mo kaming magkagulo, sige. Solusyonan mo muna ang problema sa tubig, kaya mo ba? Kung talagang, mapapainom mo kami ng malinis na tubig, bilib na talaga ako sa iyo. Tama, sang-ayon ako riyan. Kung talagang magaling ka, magpalitaw ka ng tubig mula sa wala. Tubig. May tubig nga. General, ang tubig. Pwede itong inumin. Talagang lumitaw ang tubig mula sa wala. Baka naman talagang tinutulungan ng mga Diyos ang ating general. Tubig na handog ng mga Diyos. Hindi pa pinababayaan ng langit ang hukbong yan.
Dahil sa respeto ng Diyos sa ating general, kaya niya ipinagkaloob ang banal na tubig na ito. Tingnan ko lang kung sino pa ang maglalakas loob na sumira sa moral ng ating hukbo, o sumuway sa ating nakatataas, ipaabot ang utos sa lahat. Sabihan ng mga kawal na ipaalam sa mga mamamayan na maaari na silang kumuha ng tubig. Opo, masusunod. Nagkataon lang naman iyon. Isang musmos at walang muwang na batang babae, ay hindi karapat-dapat na bigyan ng tubig ng Diyos. Yan, Fiwan. Kahit gaano kahirap at kabigat kailangan mong magpakatatat, hindi mo dapat bigyan. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tubig. Totoo iyan. Kaming mga kalalakihan ng pamilyang yan, ay nakipaglaban kasama ang yumaong emperador para maitatag ang imperyong ito. Pero ngayon ay pinamumunuan lang kami ng isang babae. Anong katatawanan ito? Kailanman ay walang babae sa imperyo ng Dayong, na nanguna sa hukbo at nakipagdigma. General, may tubig na nga tayo ngayon. Pero kung wala naman tayong pagkain, 3 araw na lang ang pinakamatagal na kaya nating itagal. Mahal na Diyos, maaari po ba na bukod sa tubig, ay pagkalooban ninyo rin kami ng kaunting pagkain? Masyado na ba akong maraming hinihingi? Siguro ay hindi papayag ang Diyos dito. Patay tulog ka ba kagabi? Nakaubos ka ng 200 toneladang tubig sa loob lang ng isang gabi. Anong 200 tonelada? 200 toneladang tubig. Saan ka ba talagang lupalop ng galing na halimaw ka? Kaya mong lunukin ang napakaraming tubig. Paano naman ang pagkain? Nilunok mo ba talaga lahat? Manahimik kayong lahat. Ang general ang natitirang dugo ng pamilyang yan. Pinalaki siya bilang isang lalaki mula pagkabata. Ang kanyang martial arts at talino sa taktika ay hindi huli sa sinumang lalaki. CJ, kung ang tinatawag mong Diyos ay makakapagbigay sa atin ng pagkain, kaming lahat ay kikilalanin ka na pinoprotektahan ng Diyos sa langit at luluhod agad para sambahin ka bilang Panginoon. Kung hindi ako magpapasailalim sa iyo. May mamamatay tao. Bigas, General, puting kanin nga ito. Puting kanin na tanging mga dugong bughaw lang ang nakakakain. Kay buti naman. Hala! Karne nga, General, Diyos ko, karne nga talaga. Sa ilang milyang paligid na ito, kahit isang butil ng bigas ay wala kaming mahanap, lalo na ang karne. Mabuti. Nagpapasalamat si Fiwan sa biyaya ng dakilang Diyos. Pangalawang General Wei, hindi mo naman siguro nalimutan ang sinabi mo kanina. Nagpapasalamat si Wei Hu sa pagpapala ni General Yan. Salamat sa biyaya ng General. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ikaw, ano ka ba talagang halimaw? Ako, tingnan mo kung paano kita dudurugin. Nakakapag-teleport ka pa pala. Hindi ako naniniwala sa kamalasang ito. Kumain ka. Sige, kumain ka. Kumain ka pa. Hayaan mong mabusog ka ng husto. Nagbigay muli ng pagkain ang Diyos. Mabuti. Ipaalam sa lahat. Ihanda ang puting bigas para gawing lugaw. Para makakain ng mainit na pagkain ang lahat ngayong gabi. Ipamahagi ang natitirang pagkain sa inyong mga pamilya. Pati na rin sa mga mamamayan sa loob ng kuta. General, may sugat pa po kayo. Huwag niyo na pong ipamigay sa amin. Sapat na sa amin ang kahit kaunting makain. Opo, General. Huwag kayong mag-alala. Mapagpala ang Diyos sa langit. Tiyak na bibiyayaan niya muli tayo. Kalokohan lang ang mga milagro na iyan. Huwag ninyong sabihing aasa kayo sa isinumpang bagay na ito. Para lang makaligtas hanggang sa sumugod ang mga kaaway. Nangangarap lang kayo ng gising. Dakilang Diyos sa langit, kung kaawaan ninyo kami, at muling pagkalooban ng pagkain, para iligtas ang mga mamamayan sa matinding hirap, upang iligtas ang hukbong yan sa kanilang kagipitan. Buong pagpapakumbabang yumuyuko si Fiwan. Gusto mo ba? Pagod na ako, hindi ka pa ba nabubusog? Heto na naman, liham ng paghingi ng saklolo ni Fiwan. Yan Fiwan. Siya nga si Yan Fiwan. Amo. Ito ang babaeng general ng Dayong. Siya si Yan Fiwan.
Sa edad na 18 sumabak na siya sa digmaan para pumatay ng mga kaaway. Isa siyang bayaning babae na hindi nagpapatalo sa mga kalalakihan. Ang galing naman ng babaeng general na iyon. Ang tatay mo para lang mahanap ang babaeng general ng dayong. Ang baluti ni Yan Fiwan ay tinanggay ng buhawi sa disyerto ng Gobi. Ito lang ang nahanap namin. Siya nga iyon. Si Yan Fiwan. Ayon sa kasaysayan, namatay sa labanan ang buong pamilya yan. At si Yan Fiwan na isang 16 na taong gulang pa lamang na batang babae, ang humalili sa kanyang ama at mga kapatid para mamuno sa digmaan. Naaalala ko. Dahil sa pagkatalong ito kaya siya ipinatapon at pinababa ng pwesto. At sa huli ay namatay dahil sa sakit sa lingnan. Hindi maaari, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang mamatay. Kailangan ko siyang tulungan, pero kung bigla na lang akong tutulong, baka hindi siya maniwala sa akin. Sige na nga, hayaan mong sa ngalan ng isang Diyos ay iligtas kita at ang iyong hukbo sa matinding paghihirap. Ako ang makapangyarihang Diyos, ipinagkakaloob ko sa iyo ang plumang Kyangkun. Ano man ang iyong hilingin, tiyak na ibibigay ko. Ang plumang Kyangkun, ito ay pag-aari ng isang Diyos. Napakabuti. Nais tayong tulungan ng Diyos, o makapangyarihang Diyos sa langit, kung mapagkakalooban ninyo ng tubig at pagkain ang 20,000 sundalo at mamamayan. Ako si Fiwan ay handang ialay ang lahat ng mayroon ako bilang parangal. Mga kawal, maghanda agad kayo ng mga kayamanan para ialay sa dakilang Diyos. Tubig at pagkain para sa 20,000 tao. Pero kasalukuyan akong nakakulong sa mental hospital. Walang-wala akong pera at walang matuluyan. Paano ko sila mabibigyan? Ang tulong mula sa Diyos ay hindi matutumbasan ng anuman, kaya tanggapin ninyo ang kaunting handog na ito. Ito ba ang tinatawag nilang ordinaryo? Napakalaking kayamanan nito. Tunay na ginto nga, siyam na purong ginto. Kaya kong pakainin sila, wag lang 20,000 tao. Kahit 200,000 tao ay kaya ko pa ring pakainin. Ang sarap sa pakiramdam ng may pera. Napakasaya talaga. Ang hanay na ito at ang hanay na iyon, pati na rin ang hanay na iyon, bibilhin ko na lahat, ikarga na sa sasakyan. Bibilhin ko na ang lahat ng isda sa pwesto mo. Sige po, ibabalot ko na agad para sa inyo, at pati rin ang mga ito. Ang mga ito, bibilhin ko silang lahat. Ayos, tapos na, 13,800 sako ng bigas, 9,500 sako ng harina, 5,200 galon ng mantika, tig 4,000 kilo ng gulay at karne. Ngayon ay makakalaban na ng panatag ang loob si Binibining yan. Nakakasawa naman kung kanin at harina lang ang kakainin, para naman makatikim ng kakaiba ang mga sinaunang taong iyon. Itong itim na tubig, nakakatusok sa dila, pero masarap, malutong sa labas, malambot sa loob. Paano nagkaroon ng ganitong kasarap na pagkain sa mundo? Posible kayang, ito ang kinakain ng mga Diyos araw-araw. Matitindi nga ang mga Diyos. Pero tao pa rin naman ang lalaban sa digmaang ito. Isang babae lang naman si General yan. Ilang beses na ba siyang nakasabak sa digmaan? Kapag totoong labanan na, sa ating mga lumang buto pa rin aasa ang lahat. Kakain tayo, pero hindi ibig sabihin na bilib tayo sa kanya. Kapag siya ang pinamuno sa hukbo, gabi-gabi akong hindi makatulog sa pag-aalala. Kumain nga sila. Pero sa kaloob-looban nila, hindi pa rin talaga sila sang-ayon. Pero okay lang. Ako si Yan Fiwan. Gagawin ko ang lahat para rerespetuhin ninyo ako ng buong puso. General, may masamang balita. General, kanina pong umaga natuklasan ito. Nagsimula po sa mga kasamahan natin sa silangang kampo. At ngayon, halos kalahati na ng kampo ang nahawahan. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Siya nga iyon. Naniwala si Yan Fiwan sa pangkukulam, at pinakain sa atin ang maruruming bagay na isinuka mula sa duraan. Kaya tayo nagkaroon ng salot na ito. Ano? Isang babae lang naman siya, mababaw ang kanyang kaalaman, kaya naman nabulag siya ng pangkukulam. Nandyan na ang malakas na kaaway, ang hukbo ng dayong, hindi ito pwedeng mapunta sa kamay ng isang babaeng sinasaniban ng masamang espiritu. Kung gusto nating mapalayas ang masamang espiritu, iisa lang ang paraan. Sunugin siya ng buhay. Ang pagsunog sa masamang espiritu, ang tanging makakapagligtas sa buhay nating lahat. Tama. Sunugin siya ng buhay. Bakit wala pa ring sagot? Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Binibining yan doon. Kung naibsan ba ang tagutom doon. At kung tinanggap na ba siya ng mga tao doon. Hayaan na nga, bukas ko na lang iisipin iyon.
Ang kayamanang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200,000 at ang tanga niyang pangalawang tiyuhin ay 3,000 lang ang ibinigay sa akin. Napakautak ko talaga. Ako mismo ang magbebenta nito. Mapupunta sa akin ang lahat ng kikitain ko. Ano ang tunog na iyon? Anong tunog iyon? Wala namang tao Siguradong dahil lang ito sa kapaguran ko matapos maglakbay buong araw. Pati ilusyon naririnig ko na. Lintik naman, ano bang klaseng basura ito? Limo. Magtutuos pa tayo. Hulihin siya. Lapastangan. Makinig muna kayo sa akin ng sandali. Pagkalipas ng 3 araw ay tiyak na malalaman ko ang katotohanan at bibigyan ko kayo ng paliwanag. General, na inspeksyon na po ito ng matandang ito. Ito ay isang salot. Salot, paano naman biglang magkakaroon ng salot dito? Tinunton po ng matandang ito ang pinagmulan. Ang pinagmulan ng sakit na ito ay ang tubig mula sa bodega na kaloob ng langit. Ano? General, alam kong sabik na ang general na malaman ang katotohanan. Pero kailangan nyo pa ring alagaan ang inyong katawan. Ipaubayan nyo na po ito sa matandang ito. Sinasabi ko na nga ba may masamang bagay sa tubig na ito. Hindi pa matagal nang inilagay ang lasong ito. Siguro sa darating na 2 araw. General, wag mong sabihing ikaw nga talaga iyon. Hindi maaari. Hindi kami ipapahamak ng Diyos sa langit. Siguradong pakana ito ni Wei Hu. Parami ng parami ang nagkakasakit. Kapag hindi nalaman ang katotohanan pagkalipas ng 3 araw, susunugin ako ng buhay. May laban pa akong dapat ipanalo. At may mga pangarap pa akong hindi natutupad. Ano ang dapat kong gawin? Ang tanging magagawa ko na lang ay humingi ng tulong sa Diyos sa langit. Ikaw, kilos na. Ano bang balak ninyong gawin? Anong gagawin? Tuturuan ka lang naman namin ng patakaran dito. Anong patakaran? May atraso ba ako sa inyo? Bakit nagsama ka pa ng maraming tao para harangan ako? Dito ako ang batas. Ano naman kung bugbugin kita? Bugbugin ninyo. Oras na. Sindihan ang apoy. Puksain ang kasamaan. Bakit hindi pa nagpapakita ang Diyos sa langit? Kapag hindi pa siya nagpakita ngayon, masusunog na ng buhay ang general. Poong Diyos. Kung naririnig mo ako riyan sa langit, tulungan mo po si Fiwan na malaman ang katotohanan. Naku, may panganib si Binibining yan. Lagot. May panganib si Binibining yan. Binibining yan, huwag kang matakot. Ililigtas kita ngayon din. Humiga ka muna at titingnan kita. Hindi ako pumunta rito para magpagamot. May gamot ba sa ospital ninyo? Gusto kong bumili. Humiga ka. Bibigyan kita ng reseta mamaya kapag magsusulat na ako ng gamot. Kung gaano karaming gamot ang mayroon sa ospital ninyo ay bibilhin ko lahat. Iho, may mahigpit na patakaran ang ospital sa dosis ng gamot. Hindi pwedeng basta-basta magreseta. Wala akong oras makipagdaldalan sa iyo. Buhay ang nakataya kaya ibigay mo sa akin ang gamot. Kung ganyan pala, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpatalo ng maayos. Teleport. Salamat naman. Ligtas na si Binibining yan. Sana hindi pa huli ang lahat. Binibining yan, magpakatatag ka lang. Ano iyon? Iyan ang gamot ng Diyos. Narito na ang gamot ng Diyos. Pakawalan niyo ang general. Naniniwala pa rin ba kayo sa masamang bagay na iyan? Sunugin niyo na agad ang masamang nilalang na iyan. Dumating ang dakilang Diyos para iligtas ako. Salamat sa Diyos. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makalaya. Ang sining ng pagiging isang pinuno, paraan ng pamumuno sa kapwa. Tuturuan kita ng 3 paraan. Una, galitin mo muna ang iyong kalaban gamit ang mga salita, para mawala siya sa sarili niyang diskarte, at unti-unting mahulog sa bitag mo nang hindi niya namamalayan. Pangalawang, General Wei, bakit parang nagmamadali kang patayin ako? Marahil ba ay, may tinatago ka? Impossible iyon. Padami na ang mga kasamahan nating namamatay sa sakit. Subukan na natin kahit walang kasiguraduhan. Hayaan nating subukan ng lahat ang gamot ng Diyos. Kapag sinubukan natin, may pag-asa pa tayong mabuhay. Kung hindi natin susubukan, mamamatay lang tayo rito. Ayokong mamatay. Gumaling na ako. Magaling na ako. Totoong nagpakita ng milagro ang Diyos. Pangalawa, kapag nagsisimula ng bumaliktad ang sitwasyon sa pabor mo, samantalahin mo agad ang pagkakataon. Gamitin mo ang sansa para makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Pangatlo, sabay na pagpapakita ng kabaitan at higpit. Kapag nagpapakita na ng pagsuko ang mga tauhan, saka mo muling makuha ang kanilang tiwala.
Huwag kayong mataranta, may gamot para sa lahat. Hindi pa babayaan ng hukbong yan ang kahit isang buhay ng mamamayan. Salamat po sa inyo ngayong araw, dakilang Diyos. Ang utang na loob ko sa pagliligtas nyo sa aking buhay ay hindi ko kailanman mababayaran. Itatanong ko lang po, anong klaseng pambihirang gamot ang ibinigay nyo? Mahusay na gamot, kayang pumatay ng mga virus at mikrobyo, at magpapatibay sa immune system ng katawan. Virus, mikrobyo, immune system. Ano po ang mga iyon? Mahirap ipaliwanag ng mabilis ngayon. Siya nga pala, muntik ka nang mamatay sa sunog. Bakit nagtiwala ka pa rin sa akin at ininom ang ibinigay kong gamot? Hindi ko po alam, pero naniniwala po ako na hindi ako lolokohin ng dakilang Diyos. Hahanap ako ng bagong mapagkukunan ng tubig para sa inyo sa lalong madaling panahon. Medyo naging abala ako at nagkaroon ng problema kamakailan. Kaya hindi ako nakasagot agad sa sulat mo, at nanganib tuloy ang buhay mo. Pasensya ka na. Problema. Nanganib din po ba kayo, dakilang Diyos? Bata pa lang ako, lagi ko nang dala ang espadang ito. Saksi ito sa mga laban ko kung saan muntik na akong mamatay, at nakapatay na ng hindi mabilang na mga kalaban. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Sana ay maprotektahan ka nito at mapanatili kang ligtas. Grabe naman. Mula nang pumanaw ang tatay ko, ngayon lang ulit may nag-alala sa akin ng ganito. Binibining yan. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang malampasan ang pagsubok na ito. 10,000 balde ng tubig bukal. Sapat na siguro iyon. Ginoong Lee, ang in-order ninyong 10,000 balde ng tubig ay aabutin ng hindi bababa sa 5 araw bago makarating. 5 araw. Patay na sa uhaw ang mga tao niyan. Saan ba sa lungsod ang may pinakamalaking imbakan ng tubig? Saan iyon? Meron na. Uy, saan ang punta mo? Tabi kayo. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Mga kasama, turuan niyo siya ng leksyon. Bilis, takbo. Napakagandang espada. Ang mokong na iyon. Kailan pa siya naging ganyan kalakas? Mukhang sinaunang sandata ang espadang iyon. Hindi man lang kami makalapit sa kanya. Ang espadang iyon. Ang duraan na iyon. Alin ba riyan ang hindi kayamanan? Bakit sa kanya lang napunta ang lahat? Hindi natin siya kaya sa tapatang labanan. Kung ganoon, maglaro tayo ng madumi. Hulihin niyo siya. Sa akin na mapupunta ang mga gamit na iyon. Sino ang mag-aakala? Ang pinakamalaking pinagkukunan ng tubig sa buong lungsod ay ang imbakan sa ilalim ng lupa ng mental hospital. Grabe, napakalaki naman ang balbula ng tubig na ito. Binibining yan. Hintayin mo ang dala kong tubig. Dito mismo. Nakita ko mismo na pumasok ang baliw na iyon. Buwisit. Siguradong ang nagbabait-baitan na iyon ang nagsumbong. Kailangan ko nang buksan agad ang balbula ng tubig, kundi ay tapos ako kapag nahuli nila ako. Buksan mo ang pinto, Limo. Bilisan mong buksan ang pinto, dali. Kung hindi ko pa ito maitulak, huli na ang lahat. Kapag hindi mo pa binuksan ang pinto, mapipilitan kaming gamitan ito ng puwersa. Bibilang ako hanggang 3 sa huling pagkakataon. 3, 2. General, sinindihan na ang usok ng babala, muling sumasalakay ang mga kalaban. 2 araw nang walang tubig ang mga sundalo, paano pa sila makakalaban? Sana ay protektahan tayo ng dakilang bathala. Sabi ko sa inyo hindi ako nagkamali, nandito nga talaga ang baliw na ito. General. Nasa tapat na ng pintuan ng lungsod ang hukbo ng kaaway. Malapit na nilang mapasok ang lungsod. Labanan sila. Tubig. General. Ito ang tubig na ipinadala ng dakilang bathala. Nagpakita ng himala ang dakilang bathala. Limo. Hindi mo ba alam kung ano ang parusa sa iligal na pagpasok sa imbakan ng tubig? Siraulo ka. Doktor ka tapos inaasahan mong alam ng isang baliw kung ano ang kahihinatnan nito. Kuryentihin siya. Sigurado akong pasasabugin niya ang imbakan ng tubig. Nakita ko mismo, napalihim at kahina-hinala siyang pumasok dito. Umayos ka nga.
Sa paghawak mo pa lang ng dikuryenteng pamalo, at kung paano ka sabik na sabik manguryente ng tao, sa tingin ko ikaw ang tunay na baliw dito. Dakilang bathala, saluin mo ang espada. Dakilang Diyos, saluin mo ang espada. Mukhang isang espada. Ano yung kanina? Wala naman. Namamalikmata lang siguro ako. Namamalikmata lang tayong lahat. Ba't mo tinitingnan ang tatay mo? Gusto mo bang lumuhod at sumamba para kilalaning tatay? Sa katawan nitong si Limo. Baka naman may masamang espiritu sa kanya. Ang Limo Reservoir ay isang mapanganib na lugar. Lumabag ka sa patakaran nang pumasok ka ng walang pahintulot. Hindi na namin palalakihin ang nangyari ngayon. Sumama ka muna sa amin pabalik sa ward. Sabi mo bumalik tapos. Mukhang maayos na ang lagay doon kay Ian Fiwan. Sige bumalik na tayo. Babalik na ako para maging hari-harian doon. Sadyang emergency ang sitwasyon. Hindi rin alam ni Fiwan kung paano tutulungan ang dakilang Diyos. Maayos lang ba ang dakilang Diyos? Konting pagsubok lang ito. Hindi ka na kuryente kahapon. Mukhang mayabang ka pa rin ngayon ah. Sa tingin ko naman hindi ka pa kumakain. Bakit parang wala ka namang magawa sa buhay? Yung bulok mong banga, may iniluwa ba yun kahapon? Isang espada. Sinabi ko na sa doktor na may tinatago kang armas. Hahalughugin nila ang lugar na ito sa mga susunod na araw. Dadamputin ka pati ang banga mo. Gusto mo ba yung duraan na yun? May ipapagawa ako sa iyo. Sa iyo na ang gintong ito. Anong gagawin ko? Si Kiang na asong ulo sa heavy ward ng West District. Inagaw niya ang mga gamit ko noong nakaraang mga araw. Magdala ka ng mga tao para turuan siya ng leksyon. Para makaganti ako. Iyan lang, ako nang bahala. General, ang tubig na bigay ng dakilang Diyos, sapat na para inumin natin ng ilang araw. Sa wakas hindi na mamamatay sa uhaw ang mga sundalo. Dumating na ang kautusan ng emperador. Ang kautusan ng emperador, ibig bang sabihin nito, balak nilang gantimpalaan ang general sa kapangyarihan ng langit at atas ng emperador. Ang anak na babae ng pamilyang yan na si Fiwan ay nagpakita ng katapatan at husay sa pagtatanggol sa hangganan. General, mukhang narito nga sila para bigyan ka ng gantimpala. Subalit ang pamumuno ng isang babae sa hukbo ay hindi angkop na magpatuloy sa mahabang panahon. Kaya naman ang tagapagmana ng prinsipe ng Pingnan na may angking talino at kakisigan ay itinalagang ipakasal kay Ian Fiwan. Mula sa araw na matanggap ang utos na ito, dapat mo nang isuko agad ang kapangyarihan sa hukbo at bumalik sa kabisera para sa inyong kasal. Ito ang utos ng emperador. Ang galing mo naman. Napakasama talaga ng emperador na hindi siya makatao. Binabati kita General Yan. Napakisig at napakagaling ng tagapagmana ng prinsipe ng Pingnan. Kapag nakasal ka na sa kanya, magiging asawa ka na ng tagapagmana at tatamasa ka ng walang kapantay na yaman at karangalan. Kaysa naman sa pananatili rito sa masukal at walang kwentang lugar na ito. Mas mabuti iyon, hindi ba? Ginoo, may 400,000 kalaban sa labas ng lungsod na nagbabantang sumalakay. May 20,000 sundalo lamang sa loob ng lungsod at 80,000 mamamayan na nanganganib ang buhay. Tapos ngayon gusto mo akong bumalik sa kabisera para lang magpakasal. Sinabi ng emperador na bilang isang babae huwag mo nang pahirapan ang iyong katawan. Ang bumalik sa kabisera at magpahinga ng mabuti ang nararapat mong gawin. Paano naman ang mga sundalo rito? Naku, General Yan. Hindi mo na dapat inaalala ang mga bagay na iyan. Bukod doon, binibigyan na nga kita ng sapat na respeto. Ginoo, huwag mo namang tratuhin ng ganyan kalupit si General Yan. Hayaan mong ako na ang kumausap sa kanya. Mahal na tagapagmana ako ang general ng hukbong yan. Hindi ko maaaring iwanan ang aking tungkulin. Binibining yan tuyot at mahirap ang lugar na ito. Talagang napakahirap mamuhay rito. Kapag sumama ka sa akin pabalik sa palasyo ng aking ama, tiyak na aalagaan kitang mabuti. Kilala ang prinsipe sa kabisera sa pagiging maalalahanin. Puring-puri siya ng 26 na magagandang kerida sa bahay niya. 26 na napakababaero mong lalaki. Nagkakamali ka dyan, General. Hindi palikero ang prinsipeng ito. Gusto ko lang namang bigyan ng tahanan ang lahat ng kababaihan. Sa galing kong ito, kaya nararapat lang na mahalin at igalang nila ako. Masyadong maraming babae sa paligid mo, prinsipe. Ipagpaumanhin mo ngunit hindi ko iyan masusunod. General Yan, natatakot ka ba na baka maituon ko ang atensyon ko sa iba? Kung ganoon ay nagkakamali ka tungkol sa akin. Palagi kong pinapanatili ang aking dangal at napaka-perpekto ko pa. Natural lang sa mga tao na mahalin ako. Sa tingin ko ay naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. Huwag kang gagawa ng katangahan. General, balak mo ba akong saktan? Mag-ingat ka baka iutos ko. Natanggalin ka sa iyong posisyon bilang general. Iunoch, maaari bang maghintay muna matapos ang digmaan? Saka na natin pag-usapan iyan. General Yan, ibigay mo muna sa amin ang selyo ng hukbo. Napakalaki ng kahalagahan ng selyo ng hukbo. Paano ito maibibigay ng ganoon kadali? Hindi ikaw ang magpapasya nito. Sandali lang. General, yan ang pagsuway sa utos ng emperador ay may parusang kamatayan. Maaaring hindi ka takot mamatay. Ngunit paano naman ang mga sundalo mo? Wala ka rin bang pakialam sa buhay nila? Yan Fiwan. Tinanggap ko ang utos.
Napakabuting emperador. Wala siyang pakialam sa 400,000 mananakop sa labas ng lungsod. Pero may oras siyang pakialaman kung mag-aasawa ba ang general o hindi. Zhou Meng, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Lumabas muna kayo. Masusunod. Sa kasaysayan ang mga nagtanggol sa lungsod hanggang sa maubusan ng bala at pagkain, ay sa huli ay namatay rin sa kamay ng sarili nilang mga kakampi. Hindi kaya siya ang general? Si Yan Fiwan ang babaeng general ng Dayong. Sa edad na 18 pinangunahan niya ang hukbo kapalit ng kanyang kapatid. Bumabantay sa nag-iisang lungsod sa Timog Kanluran. 10 buwan nilang ipinagtanggol ang lungsod. Naubusan sila ng pagkain at walang dumating na tulong. Sa loob ng lungsod nagpalitan na sila ng sariling mga anak para kainin. Pagkatapos ay ipinilit siyang ipakasal ng emperador. Inalisan ng kapangyarihan sa hukbo at ibinilanggo sa kabisera. Nang bumagsak ang lungsod na bihag si Yan Fiwan, tumanggi siyang sumuko at nagpakagutom hanggang sa mamatay. Namatay siya sa edad na 26. Yan Fiwan, makinig kang mabuti. Gusto ng salot na emperador na ipakasal ka. Gusto kanyang mamatay pati ang hukbo ng pamilyang yan. Gusto niyang mamatay ang lahat ng mamamayan sa lungsod. Kaya hindi ka pwedeng mamatay. Mas mabuti pang ideklara mo ang iyong sarili bilang pinuno. Basta narito ako para tulungan ka. Naiintindihan nga talaga ako ng Diyos ng Kalangitan. Kapareho nga ng iniisip ko. Ang mamuno sa sarili. Ang mamuno sa sarili. Iyan nga ang mismong nais ni Fiwan. Ngunit ngayon na wala na ang selyo ng kapangyarihan. Wala nang hawak na kapangyarihan si Fiwan. Walang kapangyarihan. Kaya ko siyang tulungang magkaroon muli ng otoridad. Ngunit marami tayong kakailanganing mga bagay. Medyo mahirap kumilos dito sa mental hospital. Sandali lang. Bakit ba ako nananatili rito? Hindi ba kaya ko namang mag-teleport paalis? Saan ba ako napadpad nito? Nasa loob pa ba ito ng bansa? Mabuti po ba ang inyong kalagayan, Diyos ng Kalangitan? Mabuti naman ang lahat. Pero simula sa araw na ito, maaari ko ng pagtuunan ng pansin ang pagsuporta sa inyong hukbong yan. Saka huwag mo na akong tawaging Diyos ng Kalangitan. Ako si Limo. Kulang ba sa mga armas at gamot? Huwag kang mag-alala, lahat ng mga bagay na kulang, ipadadala ko ang lahat ng iyan sa iyo. Salamat sa iyo, Ginoong Li. Ang iyong napakalaking kabutihan, hindi ko malilimutan habang buhay. Oras na para patatagin ang loob ng hukbo. Zhou Meng, iutos mong magtipon ang lahat sa pagsasanayan. Gusto ng emperador na bumaba ako sa aking tungkulin bilang general. Kung tatanggi ako, ibig sabihin ay sinuway ko ang utos ng emperador. Ngayon nagpasya na akong mag-aklas. Ang gustong sumama sa akin ay manatili, at sa mga ayaw naman may pagkakataon pa kayong umalis ngayon. Susunod kami sa iyo hanggang kamatayan, General. Makinig ang buong hukbo sa utos. Ilipat ang kampo. 500 kahon ng compressed biscuit, 200 bariles ng rubbing alcohol, 300 kahon ng gamot sa pamamaga, 500 rolyo ng tourniquet. Paano naman sa sapat ang mga ito lang? Napakayaman ko kaya. Kaya kong bilhin ang lahat ng gusto ko. Kukunin ko ito. Handog kay Yan Fiwan. 5. Mga kasama. Naitayo na ang bagong kampo. Bagamat may kakulangan sa mga suplay, pero magpapadala agad ang Diyos ng mga suplay. Napakabilis naman magpakita ng himala ng Diyos. Nakikinig kaya sa atin ang Diyos sa lahat ng oras na ito. Nagsasalita ang general. Ito ay ang kanyang pangalan. Ang baluting ito ay mas magaan ng kalahati kaysa sa bakal, at doble ang tibay. General, napakalakas talaga ng Diyos. May pangalan ang Diyos. 5 ang pangalan niya. Marahil, naghahanda pa rin siya ng mga supply para sa atin ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos. Siguradong natanggap na niya ang mga kagamitan. Sa tingin ko, kulang pa rin ang pagkain. Pero siguradong napakarami ng kinakain ng 20,000 tao. Hindi sapat ang kaunting biskwit na ito. Kailangan pa ring bumili ng bultuhan. Pero kapag dumami ang pagkain, baka magkaroon na naman ng agawan sa pagkain. Yan Fiwan, pakiramdam ko hindi ito maaayos ng mabuti. General, ang pagkain ng hukbo ngayong araw. General, ito ay... Kakasabi ko lang kanina. Naghahanda pa rin ang poong may kapal ng mga supply para sa atin. Mabuhay ang Diyos!
Ipamahagi ng maayos ang mga supply. Tiyaking makakakuha ang lahat. Masusunod. General, 2 sundalo mula sa silangang kampo ang nag-agawan para sa isang pakete ng biskwit at nag-away sila. Sige, dalhin mo ako doon. Nag-away dahil lang sa isang pakete ng biskwit. May respeto pa ba kayo sa batas ng hukbo? General, kulang na kulang talaga tayo sa pagkain. Mayroon tayong 20,000 tao. 20,000 tao. Talagang hindi sapat ang kaunting biskwit na ito para sa lahat. Tungkol sa pagkain, gagawa ako ng paraan. Mag-alis na kayo, Ginoong Lee. May ilang nagtatago ng mga supply sa kampo. Hindi patas ang pamamahagi. Nababahala ang mga sundalo. May kaunting ideya lang ako. Maaari ko bang itanong kung paano ito dapat lutasin, Ginoong Lee? Ipaubaya mo sa akin ang problema sa pagkain. Pero dahil nababahala ang mga sundalo, kailangan nating gumawa ng hakbang. Maaari tayong magbigay ng babala sa pamamagitan ng pagpaparusa sa isa. Gumamit ng kabutihan at higpit ng sabay. Nauunawaan ko na. Ang 2 sundalong nag-away kanina. Pumunta ka na ngayon din para tanggapin ang parusa mo. Tandaan ninyong lahat ito. Ang mga bagay na ito ay handog ng dakilang Diyos mula sa langit. Sinong maglalakas loob na makipag-agawan? Haharap sa batas ng hukbo. Lahat ng supply ay dapat tipunin sa imbakan. Pamamahagi ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Magtatalaga ng 3 opisyal ang supply upang magbantayan sa isa't isa. Pupugutan ng ulo ang sinumang lalabag. Zhu Meng, punong tagapamahala ng supply. Tinatanggap ko ang inyong utos, General. Kung may mawala kahit isang sakuman lang ng bigas, handang ibigay ng inyong lingkod ang sariling ulo bilang kabayaran. Kaya naman limitado lang ang paggamit ng kapangyarihang mag-teleport. Ginamit ko na ito ng 7 o 8 beses nitong nakalipas na 2 araw. At ngayon ay hindi ko na ito magamit. Mukhang hindi pang matagalan kung aasa lang ako sa pag-teleport. Kailangan kong maghanap ng opisyal na paraan para makapagpadala ng mas maraming supply. Kulang sa pagkain ang panig ni Yanfiwan. Isang pagkaantala lang ay may mamamatay na sa gutom. Kailangan muna nating tugunan ang kagyat na pangangailangan. General, nagsisimula ng magdagdag ng sundalo ang mga kaaway sa labas ng lungsod. Mula sa dating 400,000 ay naging 500,000 na sila ngayon. Natatakot ka ba? Hindi po ako natatakot. Ang problema lang ay ang ating supply ng pagkain ay talagang hindi sapat para tumagal sa mahabang labanan. Huwag kang mag-alala. May paraan ang dakilang Diyos. General, narito na ang mga tauhan ng Prinsipe Heredero. Ginoong Lee, nagpadala na ng tao ang Prinsipe Heredero noon para makipag-usap sa atin. Gusto niyang makipagtulungan sa akin. Nais niyang sumapi ako sa kanya. Kapag umakyat na siya sa trono ay bibigyan niya ako ng mataas na posisyon. Ang Prinsipe Heredero mismo ang lumalapit sa atin. Hangal tayo kung hindi natin ito sasamantalahin. Pero ang mga taong tulad ng Prinsipe Heredero, madaling magbago ang isip at mabilis magtaksil. Ngayon ay parang kapatid ang turing niya sa iyo. Bukas naman ay kaya niyang kunin ang ulo mo para lang makakuha ng pabuya. Paikutin mo lang siya para patuloy kanyang bigyan ng impormasyon. May tao siya sa kabisera, ang galaw ng mga kalaban, ang pagpapadala ng mga sundalo ng palasyo. Lahat yan ay nalalaman niya. Pagkatapos nating talunin ang mga kalaban, saka natin siya balikan at tapusin. Bumalik ka at sabihin sa mga tauhan ng mahal na prinsipe. Isa lamang akong maliit na general sa hangganan. Hindi ako karapat-dapat sa espesyal na pagtingin ng mahal na prinsipe. Hintayin muna nating matapos ang digmaang ito. Saka na natin pag-usapan. Napakahusay ng pag-iwas ninyo, General. Hindi ninyo sinabing payag kayo, at hindi rin naman kayo tumatanggi. Hinahayaan nyo lang siyang mabitin at mag-alala ng husto. Gagawin ko na po agad. Maraming salamat sa iyong payo, Ginoong Lee. Maliit na bagay lang yun. At isa pa, naisip ko na kung paano natin reresolbahin ang problema sa pagkain. Pero bago yan, kailangan ko munang magtayo ng kumpanya. Ang kumpanya raw ay parang isang tindahan lang. Ngayon may sarili na rin akong kumpanya. Kapag nagbukas na ang kumpanya, papasok ito sa opisyal na account. Mas magiging madali na ang pagpakyaw ng pagkain. Ganito nga dapat. Kung hindi ay hindi natin magagawang suportahan ang isang buong hukbo. Malaki pa naman ang natitirang pera mula sa pagbebenta ng mga antigong gamit. Pero kung pambibili ng ilang pungyari ng mga espadang tanghing dao, kulang pa rin yan. May ideya na ako. Ipapaday ko ito sa pinakamagaling na panday base sa disenyo. Marami tayong supply ng bakal. Kahit gaano karami ay ibibigay ko. Ang disenyong ito, ang bakal na ito, sa buong buhay ko bilang isang panday. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kamanghamanghang bagay. Isang pambihirang sandata, biyaya mula sa langit ang sandatang ito. Ang Diyos sa langit ay patuloy na magbibigay sa atin ng mga materyales para sa mga pambihirang sandata. Sisiw lang ang maramihang produksyon nito. Sa tulong ng makapangyarihang sandatang ito, hindi matatalo ang ating mga kawal. Napakamakapangyarihan ng Diyos ng langit.
May ulat po, isang vanguard force ng mga Xiezi na may 3,000 katao ang nagkakampo sa 30 liang layo, batay sa posisyon ng kanilang mga kawal. Akala siguro nila ay bago pa lang tayo sa base na ito, kaya hindi natin kayang lumaban. Ngayong gabi ang perpektong pagkakataon para subukan ang mga bagong espada sa kanila. Mga kasama, sugod, patayin sila. 800 kalaban ang napatay natin, at 300 naman ang binihag natin. Walang nasawi sa panig natin, habang 17 tao lamang ang nagtamo ng bahagyang sugat. Napakahusay talagang gamitin ang espadang bigay ng Diyos ng langit, para itong parusa mula sa langit. Ipunin ang mga kagamitan at kunin ang mga napanalunang gamit. Babalik na tayo sa kampo. Walang katapat ang mga bagong espada natin. Tagumpay ang ating unang laban. Maraming salamat sa mga ibinigay mong espada, Ginoong Li. Lubos na nagpapasalamat si Fiwan. Ang magagandang espada ay para lamang sa mga bayani. Isa kang bayani, karapat-dapat lang iyan para sa iyo. Magpapadala pa ako ng panibagong mga materyales sa susunod. Maliit na bagay lang iyon. Sobra naman po ang papuri ninyo, Ginoong Li. Tagumpay ang ating unang laban. Tunay na tagapagligtas si Ginoong Li para kay Fiwan. Mas madali palang magpalaki ng hukbo kaysa sa inakala ko. Hindi ko rin alam kung bakit nahihiya pa si Yan Fiwan sa akin. Nababaliw ka na ba kung saan-saan ka pumupunta? Alam mo ba kung gaano nag-alala ang pamilya mo sa iyo? Ang alam mo lang ay tulungan si Yan Fiwan at nakalimutan mo nang asikasuhin ang sarili mo. Papasukin siya. General Yan. Ang mahal na prinsipe ay lubos na interesado sa mga bagong espada ng iyong hukbo. Talagang napukaw ang kanyang interes dito, kaya nais kong malaman kung hindi sila nakalamang nung nakaraan. Ngayon naman diretsyo na silang humihingi ng espada. Ang kapal naman ng mukha nila. General Yan. Hindi ko pwedeng desisyonan ito ng mag-isa. Tatanungin ko muna ang may-ari ng espada. Maaari ka nang lumabas muna. Para lang sa hukbong yan ang espadang tanghing dao. At saka dahil alam ng prinsipe na may bago kang espada. Ibig sabihin may espiya siya sa loob ng hukbo mo. Siguraduhin mong imbestigahan yan. Ang problema sa pagkain, mukhang hindi na natin dapat ipangamba. Ang espadang ito ay tunay na regalo mula sa langit. Kakaunti lang ang mayroon nito. Hindi ko ito basta-basta magagalaw ng walang pahintulot. Kung gusto talaga ito ng mahal na prinsipe, handa akong humiling sa langit para sa kanya. General, hindi ba ninyo naiisip na ang kwentong yan ay masyadong hindi ka panipaniwala? Ano ngayon? Nagsasabi na nga ako ng totoo tapos ayaw mo pang maniwala. May mga espiya rin ang prinsipe sa loob ng hukbo natin. Imbestigahan mo nga sila at dispatsahin mo agad sila. Masusunod, bumalik ka at sabihin mo sa prinsipe na hindi kami makikipagtulungan sa kanya. Pagsisihan mo ito, General. Sa susunod na mga araw, may darating pa na isang uri ng sandata. Pag-aaralan ko muna ito ng mabuti. Napakahusay talaga ng bagay na ito. May talento nga talaga ako sa pag-imbento. Napakalakas talaga ng puwersa nito. Ipadadala ko na agad ito kay Yan Fiwan. Ang ipinadala ko sa iyo ngayon ay mga pampasabog na apoy. Mas mabuting gamitin ito sa malawak na lugar at mag-ingat sa apoy. Ito ba ang tinatawag nilang apoy mula sa langit? Gamit ang bagay na ito, tiyak na mapupulbos natin ang mga kaaway ng walang matitira. Magaling! General, nagdagdag ng mga sundalo ang mga kaaway. Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin nito, pinamumunuan na ngayon mismo ng general ng mga Tatar ang pangunahing puwersa na may 300,000 sundalo at darating sila pagkalipas ng 10 araw. Magkakaroon ng labanan hanggang kamatayan pagkalipas ng 10 araw. Makikipaglaban na si Yan Fiwan hanggang kamatayan. Oras na rin para singilin ko kayong dalawa sa utang ninyo. Bago iyon, hayaan nyo muna akong maghanda para sa kanya ng huling batch ng mga supply bago ang digmaan. Pagkatapos ng bukas, kung hindi mamatay si Fiwan. Sa wakas, magkikita na rin tayo.
Tiyak na babalik akong buhay bukas para makita ka. Huwag mong i-jinx ang sarili mo. Sugod. Naway protektahan tayo ng mga Diyos. Baka naman iniisip mo na naman ako. Mga kawal. Ang sinumang sumabak sa labanan ay isang bayani. Hindi pwedeng walang tahanang babalikan ang mga bayani. Kapag natapos na ang labanang ito, ako si Yanfei ang mag-uwi sa inyo. Bakit parang ang tunog ay pamamaalam? Handa na siyang mamatay sa laban. Ano ito? Kumusta ang kalagayan doon sa panig ni Yanfei Yuan? Balita po. May kaguluhan sa loob ng kaharian ng mga Tatar doon sa likod. Umurong na ang hukbo ng mga Tatar. Tumakas sila. Naihasa ko na nga ang aking espada, tapos sasabihin mo sa akin na tumakas sila. Kailangan nating ipaalam ito kay Ginoong Li. Ginoong Li. Mukhang hindi na natin kailangang sumulat pa sa susunod. Pwede na tayong mag-usap ng direkta kahit malayo. Mabuti naman kung ganoon. Ano ang tingin mo rito, Ginoong Li? Sa pag-atras ng mga Tatar, mas mabuting tumakas na nga sila. Nanalo tayo ng walang labanan. Iyan naman talaga ang pinapangarap natin. Sandali, parang may mali. Pumunta ka agad ngayon din. Pumunta ka sa mga bayan malapit sa pinag-atrasan ng mga barbaro at tingnan mo ang sitwasyon doon. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong maraming mamamayan doon. Ang mga barbaro sa normal na araw ay ganyan kung tratuhin ang mga mamamayan. Kayo ay mga sundalo ng dayong. Dati iyon. Pero hindi na ngayon. Talagang nakikita ni Ginoong Li ang mangyayari. Kailangan natin siyang tanungin ulit kung ano ang susunod nating gagawin. Ginoong Li. Dahil sa panloob na alitan sa kaharian ng mga barbaro, iniwan nila ang lungsod at tumakas, at nag-iwan ng 50,000 mamamayan. Puro matatanda, mahihina, may sakit at may kapansanan silang lahat. Walang laman ang lungsod na ito, pero napakaganda ng lokasyon nito. Gustong sakupin at manatili rito ni Fiwan. Ano sa tingin mo? Kapag natapos na ang alitan ng mga barbaro, malamang ay babalik pa sila rito. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para gawing kuta ang lungsod. Magpapadala ako ng tubig at may pagkain din ako. Ang kailangan mo lang gawin ay maging hari. Pero ang natitira nating pagkain ay kasya na lang para sa 5 araw. Pagkain lang pala iyan eh. Madali lang iyan, ipapadala ko sa inyo. Fiwan, huwag mo na akong pasalamatan. Maaari ka nang magtayo muna ng lugawan ngayon. Bibili muna ako ng mga pagkain, magkita na lang tayo mamaya. 50 gin ng bigas, 1,000 sako. Dahil sa apurahang order, may dagdag na 20% sa presyo. Kailangan namang maihatid dito ngayong araw. Ngayong nabili na ang bigas, sabay mo na ring check ang inventaryo ng mga compressed biscuit at delata. Problema talaga kapag napakaraming pera. Ipadala mo na iyan doon sa kanila. Hayaan mo muna silang kumain. Magdaragdag pa tayo kapag kulang pa. General, sa ganitong pamumigay natin ng lugaw, sapat ba ang pagkain? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Li. Kakarating lang ng maraming pagkain kani-kanina lang. Ginoo, mayroon pa ba bukas? Ang ating pagkain, sa katunayan, ay handog ng isang Diyos mula sa langit. Kung mayroon bukas, depende iyon kung ipagkakaloob ng Diyos. Sana ay kaawaan kami ng Diyos at pagkalooban kami ng pagkain.
para maipagpatuloy ni Liu Shui ang pamamahagi ng lugaw. Pagkatapos nito pumunta kayong lahat sa bulwagan ng pagpupulong. Ang buong bayan ay nakahawak lang sa kanilang mga mangkok at naghihintay na pakainin. Hindi ito magandang solusyon sa katagalan. Ano ang ibig ninyong sabihin, General? Ang tigang na lupain sa labas ng lungsod. Itinanong ko na kay Ginoong Li. Hindi naman patay ang tigang na lupaing iyon. Mayroon pa ring mga pananim na maaaring mabuhay doon. Simula ngayon, walang puwang ang mga tamad sa loob ng lungsod na ito. Ipunin ang lahat sa bakuran ng pagsasanay. Ang pagkaing handog ng Diyos ay para lamang sa mga gustong mabuhay. Ang mga taong gustong mamatay ay walang karapatang kumain. Simula sa araw na ito, ang sinumang may lakas ngunit ayaw magtrabaho ay hindi makatatanggap ng pagkain. Ang mga tutulong sa pagbubungkal ng lupa ay makatatanggap ng dobleng rasyon ng pagkain araw-araw. Ang mga sasapi sa hukbong yan ay may karagdagang tulong para sa kanilang pamilya. Ang mga matatanda at bata ay aalagaan at papakainin ng hukbo. Maraming salamat, General. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ngayon ni Ginoong Li. Bibilhin ko na ang lahat. Magkano ang huling presyo at kukunin ko na agad ito? Ano po ang balak ninyong gawin dyan, Ginoong Li? Kapag inalagaan ng maayos ang mga manok, mangingitlog ang mga ito. Kapag inalagaan naman ng mabuti ang mga baboy, manganganak ang mga ito. Kaya sa susunod ay hindi na tayo mawawala ng karne. Kaya maghanda kayo ng isang bodega. Ipadadala ko na iyan sa inyo ngayon din. Diyos ko po, mga buhay na manok. Ang manok na ito ang aalagaan ng pamilya mo. Itabi ninyo ang kalahati ng mga itlog na makukuha ninyo. At ang kalahati naman ay ibigay ninyo para sa rasyon ng hukbo. Pero kailangan mong tandaan, hindi binigay ng libre ng Diyos ang manok na ito. Ipinagpalit mo ito sa pagsisilbi mo sa hukbo bukas. Bago umalis ang mga kalaban, nilagyan nila ng mga patay na hayop ang lahat ng balon. Naghukay kami ng 3, puro mabahong tubig lang ang laman. Mawawalan na kami ng maiinom na tubig. Ang laking samba naman, tatawagan ko pa lang sana kita ngayon. May problema ba? Ang galing mong manghula, Ginoong Li. Sinira ng mga bandido ang lahat ng balon sa loob ng lungsod. Kulang na kulang kami ngayon sa tubig. Ang laking tiyempo naman. May nakita akong bago at kakaibang gamit kanina lang. Tamang-tama, pambutas ito ng balon. Bibili muna ako mamaya tapos ipapadala ko agad sa iyo. Kung ganoon ako, si Fiwan ay tahimik na maghihintay sa magandang balita mula sa iyo. Mga kagamitan para sa dikamay na balon, semento at mga bakal na tubo. Ay nga pala, at may kasama pang isang manual para sa pag-install ng dikamay na balon. Kukunin ko na lahat yan at iuwi ko na agad. May kasama akong driver para magkarga sa truck. Ang galante niyo naman, boss. Saang lugar ba gagamitin ang mga ito para sa paggawa? Bakit mo pa kailangang malaman yan? Impake mo na lang at ikarga sa sasakyan. Sige po. Ikakarga na po namin ito agad para sa inyo. Tulungan niyo akong buhatin ang mga kargamento. Ngayong may tubig balon na tayo, hindi na natin magiging problema ang supply ng tubig. Ipadala niyo na ang mga ito doon. Hindi magandang iwanan lang dito ang mga antigong gamit na ito. Mas mabuti pang magtayo na lang ako ng tindahan ng mga antigo at doon ko ibebenta ang mga ito. Ito na ang magiging bagong mapagkakakitaan ko. Sige na, magsama ka ng mga tao. Sundin niyo ang plano sa paggawa. Mas mabilis, mas mabuti. Masusunod po. General, ayon po sa inyong utos. Tinanggal na po ang lumang karatula sa may pintuan ng lungsod. Ano ang isusulat sa bagong plaque? Bakit kaya tinawag ng General na Moksheng ang lungsod na ito? Hindi mo lang kasi nakita, noong naghuhukay pa tayo ng balon, ang giting at ang lakas ng dating ni Pangalawang General Liu noon. Maliit na bagay lang iyon. Ngayong araw, may malinis na tayong tubig na mainom. Ito ang mas mahalaga. Utang natin ito kay General Yan. Habang buhay natin itong tatanawing utang na loob. Napakaswerte natin na may pinuno tayong tulad niya. Hindi ko ito ipagpapalit kahit sa anong yaman. Anong nangyari? Ang mahal na prinsipe. May kasamang maraming tauhan ang mga utusan ng mahal na prinsipe. May utos ang mahal na prinsipe.
Kung handang mamuno si General Yan sa hukbo, patungong Hilaga para protektahan ang hari. Kapag nagtagumpay ang lahat, ang buong lupain sa paligid ng Moksheng sa loob ng 100 milya ay mapapasailalim sa pamamahala ng hukbong yan. Bibigyan kayo ng sariling lupain at hihiranging hari na ipapamana sa inyong mga angkan magpakailanman. General, 20 karwahe lang ng pagkain ay gusto na tayong suhulan. Mas marami pa ng 10 beses ang nakaimbak sa mga bodega natin. Ayos lang. Tingnan natin kung ano talaga ang balak niya. Malayo ang binyahe ninyo, Ginoong Emisaryo. Maghahanda kami ng isang piging para sa inyo. General Yan, napakahusay ng pamamahala ninyo rito sa Moksheng. Nabalitaan ito ng mahal na prinsipe doon sa kabisera at labis siyang natutuwa. Ngunit nais ko lang malaman kung ano ang inyong tugon sa alok ng mahal na prinsipe. Ako po ay isang simpleng kawal lamang mula sa hangganan at walang alam sa mga bagay na iyan. Kung kailangan ng imperyo ng mga taong maglilingkod, handa akong tumulong at maglingkod. Subalit ang hukbong yan ay mananatili lamang sa pagbabantay sa hangganan at hindi kailanman papasok sa kabisera. Ang ibig sabihin ng general, tiyak na ipararating ko ang inyong mga sinabi ng walang labis at walang kulang sa mahal na prinsipe. General, 3 beses nang tinanggihan ang mahal na prinsipe, hindi mapagparaya ang taong iyan. Mukhang dadaanin na sa dahas sa susunod. Alam ko. Mabuting pakinggan muna natin ang opinyon ni Ginoong Li sa bagay na ito. Ginoong Li, ano ang ibig sabihin nito? Tindahan ng mga antigo. Ano sa tingin mo? Napakapino ng pagkakagawa. May nangyari ba doon? Kaya. Gusto kayong kunin ng koronang prinsipe sa kanyang panig. Ano sa palagay mo, Ginoong Li? Haharapin natin kung ano man ang dumating at gagawan natin ng paraan kapag nandyan na. Ginoong Li, ikaw ang sandigan ng Mokshen. Hindi ka dapat maging saklay lamang ng Mokshen. Malaki ang pamilya at ari-arian. Sobra-sobra ang salapi na hindi na kayang ubusin. Ngunit ang binibining kinukupkop mo ay gustong magbukid. Ano? Wala iyon. Ngunit dahil kinukop mo naman na siya, alagaan mo na siya hanggang sa dulo. Ang ibig sabihin ba ni Ginoong Li ay hindi rin masyadong maintindihan ni Fei Wan? Mas mabuti pang hindi mo maintindihan, gawin mo lang kung ano ang tinitibok ng iyong puso. Iyon lamang. Tamang-tama ang dating mo. Nais kong magpadala ng tao para makipagnegosasyon sa koronang prinsipe upang ang mga pamilya ng ating mga kawal ay madala rito sa Moshen para magkasama-sama muli. Ilista mo muna sila kung sino-sino pa ang mga natitirang pamilya ng bawat kawal. Gagawin ko po iyan agad. Inilagay ng emperador ang 20,000 hukbo ng pamilyang yan sa hangganan. Hindi dahil malaki ang tiwala niya sa kanila, kundi dahil isa itong tuso niyang plano. Walang mga magulang, asawa o anak. Sila ay isa lamang grupo ng mga piyon na maaari nang itapon pagkatapos pakinabangan. Ang mabuting emperador na ito. Darating din ang araw na pagbabayaran niya ito. Isasama ko kayo pabalik sa kabisera para humingi ng hustisya. Walang problema kahit mag-isa lang ako. Pero hindi pwedeng mawala ng tahanan ang mga kawal. Tungkol sa bagay na ito, mas mabuti pang sabihan din natin si Ginoong Li. May gulo tayong kinakaharap. Napagtanto ko lang na ang emperador mula pa noong simula ay may balak ng maglaglag sa atin pagkatapos tayong gamitin. Ang gustuhin na pumunta sa kabisera balang araw para humingi ng hustisya. Hindi kaya labis na iyon. Siguradong hindi iyon sobra. Ngunit bago iyon, kailangan muna nating mabuhay bago pag-usapan ang paghingi ng hustisya. Tiyak na aalagaan ng mabuti ni Fei Wan ang mga kawal sa hukbo. Kung bubuhayin mo ang mga sundalo, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Kakaalala lang ni Fei Wan, sa bodega ng mga sapatos, mukhang marami pa doong magagandang bagay. Kukunin ko ang mga ito para iregalo kay Ginoong Li. Napakaraming kayamanan, kinuha lang ang mga sapatos at tumakbo, ni hindi man lang nabuksan ang mga kahon. Ipakete ang lahat at ipadala kay Ginoong Li. Walang ititira kahit isa. Lahat ng ito ay magagandang bagay, pero hindi ko talaga alam ang presyo ng mga ito sa merkado. Mukhang kailangan kong pumunta sa merkado ng mga antigong kagamitan. Galing ito sa dayong. Napakabihira na lang ng mga ganito sa mundo. Sa ganda ng kondisyon ng isang ito, kahit sa ang auction house, pwede itong maging pinakamahalagang pag-aari nila. Iho, saan mo nakuha ito? Pamana ng pamilya. Iho, sandali lang. Gusto mo bang magbigay ng presyo? 100 milyon o 200 milyon? Salamat po, matandang Ginoo. Pero hindi ko naman kailangan ng pera. Dahil napakahalaga pala ng mga antigong ito. Sakto at gagamitin ko ang ilan sa mga ito para tulungang patunayan ni Lao Kan na tama ang kanyang teorya.
Dati ay nasa study room si tatay. Parang puno ng mga libro at dokumento ang mga dingding doon. Dapat ay nandoon sa loob ang mga dokumentong magpapatunay sa kanya. Sabi ko na nga ba nandoon ang mga bagay na gusto ko. May kailangan akong isang bagay. Ang rematse sa gate ng lungsod ng Moksheng, ang mga brick sa pader ng lungsod, ang brush holder sa mesa ng general, mas ordinaryo, mas maganda. Interesado si Ginoong Lee sa mga ito. May kinalaman ang mga bagay na ito sa huling hiling ng isang tao. Kukunin na ito ni Fiwan ngayon din. Sapat na ba ito? Kung hindi pa sapat, mayroon pa. Ang paraan ng pagkakagawa at ang antas ng kalawang nito. Ang mga natitirang mineral na sangkap. Lahat ay tugma sa panahon ng dayong. Saan mo ito nahanap? Iniwan ito mismo ng tatay ko. Ang pinakamalaking karibal ng tatay mo sa buong buhay niya ay si Professor Sun. Si Professor Sun ay isang otoridad sa akademya. Naninindigan siyang ang dayong ay katang-isip lamang ng mga sumunod na henerasyon. 20 taon silang nagtalo. Kahit isang beses ay hindi nanalo ang tatay mo. Tito Chen, kapag nahanap ko ang lahat ng nasa listahan, mananalo na ba ang tatay ko? Pero hindi nagawa ng tatay mo iyan sa buong buhay niya. Ikaw, napakabata mo pa, saan mo naman hahanapin ang mga iyon? Sino ang nagsabing hindi kayang lampasan ng anak ang kanyang ama? Sandali lang at babalik muna ako sa shop. Hahanapin at titipunin ko ang lahat ng mga ito. Amo, hirap na hirap sa paghahanap sa iyo si tito at tita. Araw-araw kang binabanggit ng pinsan mo. Sabi niya miss na raw niya ang pinsan niya. Pumayat ka. Ang payat mo. Naghirap ka siguro ng mag-isa sa labas. Ha ha ha. Nang mamatay ang aking tatay, 17 piraso ang nabawas sa mga kinolekta niyang antigo. Nag-report na ako sa pulis. Iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Tito, alam ko kung nasaan na ngayon ang 17 gamit na ito. Amo, ikaw. Nga pala, tanda. Sa susunod na Miyerkules may isusubasta akong tansong fangi. Siguradong maraming media sa oras na iyon. Gusto mo bang sumama at tumambay doon? Mga gurang, maging mabait kayo at ibalik nyo ang lahat ng kinuha ninyo. May problema ako rito. Nahanap na nila ako. Yan Fiwan. Maayos naman siguro ang lahat dyan no? General. Ang lahat ng ruta ng kalakalan patungong Moksheng ay hinarangan na ng mga tao ng prinsipe. Ang mga karwahe ng asin ay hinarang sa labas ng hangganan at hindi man lang makapasok kahit isang piraso ng batong bakal. Ang nakaimbak nating asin ay sapat na lang para sa 10 araw. Ang paslit na prinsipeng iyon, matapos tanggihan ng 3 beses, ay gumagawa na agad siya ng maruming paraan. Kung talagang matapang siya magharap kami sa labanan. Gusto ng prinsipe na putulin ang ruta ng kalakalan para pilitin tayong magpasako. Pero ang pinakamalaki nating sandigan sa panig ng prinsipe ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Umalis muna kayong lahat. Kakausapin ko lang muna si Senyorito Lee ng sandali. Masusunod. Senyorito Lee. Pinuto ng prinsipe ang ruta ng kalakalan ng asin at bakal. Hindi pa tapos ang gawaan ng asin sa Moksheng at hindi pa nabubuksan ang minahan ng bakal. Sapat na lang para sa 10 araw ang nakaimbak nating asin. Fiwan, nagpadala na ako ng mga tao para madaliin ang paggawa ng gawaan ng asin at ng minahan. Pero kailangan pa rin natin ng solusyon sa emergency na ito. Ang malas talaga ng bibig ko. Hindi ko akalaing may problema ka rin pala dyan ngayon. Hindi yan importante. Ang ginagawa ng prinsipe na pagputol sa ruta ng kalakalan. Sa kasaysayan, tinatawag itong monopolyo ng estado sa asin at bakal. Gasgas na diskarte na iyan ni Emperador Wu ng Han. Sayang lang at ang inyong daanan ng asin at bakal ay hindi isang ordinaryong daanang pangnegosyo sa lupa, kundi ang banal na landas na hawak ng isang katulad kong lumang shareholder. Ang mukha ni Ginoong Lee kapag pursigido at masigla ay hindi naman talaga pangit tingnan. Ibig mo bang sabihin kapag hindi ako mukhang masigla ay pangit na ako tingnan? Hindi na mahalaga yan ngayon. Kung ihanda ko na ang mga asin at bakal para sa iyo. 5,000 kilo ng asin. Urgente ito. Ipadala mo na ngayon din. 5,000 kilo ng iron ore. Kailangan na ito ng isa sa mga pabrika ko. Ako na ang magbabayad ng rush fee. Tig 5,000 kilo bawat isa. Kung kailangan pa, magpapadala ulit ako. Ang kaunting ito ay tiyak na sapat na para mapahirapan sila ng matagal.
Huwag kayong matakot, mga kasama. Narito na ang Diyos ng Kalangitan para tulungan tayo. Huwag lang kayong basta lumuhod dyan. Sabi ng General, mag-overtime sa pagtatrabaho sa minahan at gawaan ng asin. May pabuya sa mga magtatrabaho ng maayos, kundi ay tatagain kayo. Mabuti na lang at nandyan pa si Ginoong Lee. Pero sa oras na ito, hindi kaya nagde-deliver pa rin siya ng mga supply. Tito Chen, kailan po may publish ang research paper ni Papa? Naka-schedule na ito. Lalabas na ito sa susunod na buwan. Isasama bilang appendix ang mga datos ng rivet na ipinadala mo. Maraming salamat po, Professor Chen. Iyan ay dahil sa sarili mong pagsisikap. Sapat na ang imbak natin ng asin at bakal ngayon. Utang na loob natin ito kay Ginoong Lee. May magandang balita rin ako rito. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa edad ng mga rivet. Ang matandang nag-akusa sa akin na nanggawa lang ng kasaysayan ay formal nang humingi ng tawad ngayon. Binabati kita, Ginoong Lee. Sa wakas nalinisan na ang pangalan ni tatay. Natupad na ang huling hiling ni tatay. Ang sinasabi nilang pambihirang kilos ni Master Lee. Nagpapasalamat ang lahat sa langit. Sana ay naririnig mo ang aming panalangin dito. Diyos sa langit. Tanggapin ninyo ang aming pagpupugay. Wala iyon, maliit na bagay lang. Sandali lang, tatawag lang muna ako. Amo, bakit napatawag ka bigla? Ang 17 antigong gamit na ninakaw mo. Binigyan kita ng 3 araw. Ngayon, lumipas na ang 2 araw. 24 na oras na lang ang natitira. Ang paraan ng pagsasalita ni Master Lee, mas mabilis pa kaysa sa nakikipagyera. May tuturing ko rin itong sarili kong labanan. Master Lee, kailangan pumunta ni Feiwan sa tuyong lupang maalat. Magkita na lang ulit tayo. Sige, magkita na lang ulit tayo. Tatay, tapos na ang problema mo. Panahon na para makapaghiganti rin ako. Tumubo na. Tumubo nga talaga itong tinatawag nilang patatas. Masaganang ani ito. Kung ganoon kailangan ko na ring magbilang ng pera. Kwadradong tansong sisidlan na may disenyong mukha ng hayop mula sa panahon ng dayong. Nagsisimula ang bid sa 30 milyon. Simulan na ang bidding. 52 milyon. Sold na. Ginoong Lee, ang mga relikya mula sa dayong na hawak ninyo, nabenta sa napakalaking halaga, ngunit may mga iskolar na nagdududa, na ang dayong ay isa lamang alamat. Ano ang masasabi ninyo rito? Hindi isang alamat ang dayong. Inilaan ng aking ama ang buong buhay niya para patunayan ito, at patuloy ko itong patutunayan. Kumusta na kaya ang lagay doon sa Mokshen? Tatanungin ko si Yan Fiwan pagbalik ko. Ang narating ng Mokshen ngayon ay dahil sa napakalaking ambag ni Ginoong Lee. General, simula ngayon, puro magagandang araw na ang naghihintay sa Mokshen. Nasa atin na ang lahat. Ito na ang pinakamagandang lugar. Salamat sa iyong sakripisyo, General. Hindi naman ito mahirap. Ang tunay na nagsakripisyo ay ang ating dakilang Diyos. General, personal na pinamumunuan ng bagong Khan ang 300,000 hukbong nangangabayo at nasa 50 lina lang ang layo. General, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, matapos ang mahabang panahon ng pag-ipon ng lakas. Sa wakas ay makakasabak na rin tayo sa labanan. Sapat ang ating pagkain para sa 6 na buwan, at marami pa tayong supply ng asin at bakal. Ang labanang ito, kayang-kaya natin ito. Kung ganoon lumaban tayo, ubusin natin sila ng walang matitira. At sa susunod sasakupin natin ang palasyo ng kanilang Khan. Anong nangyayari? Buong araw tayong nakipaglaban. Muling sumugod ang mga kalaban. 100,000 armadong kabalyero. Ngayong araw na paurong natin ang unang alon ng pag-atake. Ang mga espada ng tang at mga bombang nagliliyab ay napakalaki ng naitulong. Pero ang puwersa ng mga kalaban ay 5 beses ang dami kumpara sa atin. Nagmamakaawa ako, Ginoong Lee, bigyan mo pa kami ng malalakas na sandata. Kailangan ko ng 500 makapangyarihang crossbow. 200 haluang metal na mga palaso. Yung mga rehistrado na at may clearance. Pakimadali naman. Sabihin mo lang ang presyo. Dapat makarating na yan bukas ng umaga. Magpapadala ako ng 100 crossbow. May layo itong 500 hakbang. Kayang tumago sa bakal na baluti. Kailangan ng lakas para mabanat ito. Ipagamit mo sa pinakamahuhusay na sundalo. Pero tandaan mong mag-ingat ka rin palagi. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lee. Ang bagay na ito, mas malakas pa kaysa sa mga pana ng kalaban. Asikasuhin mong mabuti ang mga kalaban nating yan.
Tiyak na mananalo tayo sa labang ito. Ginoong Lee, pakiusap kailangan natin ng agarang dagdag na 20,000 palaso at 300 bombang nagliliyab. Mangzhang may madali ang order na 20,000 palaso. Dapat maihatid bago sumikat ang araw. Maraming salamat sa sakripisyo mo, Ginoong Lee. Hindi naman ako napagod, mukhang ikaw nga ang mapapagod dito. Pumunta ka sa bayan at tingnan mo ang kalagayan ng mga mamamayan. Sige po. Sino ang pinagdarasalan ninyo? Ang Diyos sa langit. Humihingi kami ng gabay sa Diyos para manalo ang lungsod ng Mo sa labanang ito at para maging ligtas ang anak ko at makabalik siyang buhay. Totoong may Diyos sa langit. May pangalan siya si Limo. Kapag nanalangin kayo sa kanya, naririnig niya kayo. Kapag binigkas ninyo ang kanyang pangalan, darating siya at magpapadala ng kanyang pagpapala. Ipagkaloob ang banal na kagamitan. May pangalan ang tanging Diyos, siya si Limo. Limo. Naririnig mo rin naman ito, di ba? Ano nang nangyayari? Hindi kaya galing sila sa kabilang panig? Ano ang nangyari doon? Sumasamo kami sa Diyos na protektahan ang lungsod ng Mo at tulungan kaming manalo sa digmaang ito. General, may kilos na ang mga kalaban. Lahat ng mga mamamayan umuwi agad at magtago. Mga kawal, buong hukbo, maging handa. Ngayong gabi, gigibain natin ang lungsod na ito. Lahat ng bombang pampasabog, pakawalan. Ah! Diyos Limo, iligtas mo ang lungsod ng Mo. Dakilang Khan, nagpakita ng himala ang dakilang langit. Nababalot ng gintong liwanag ang taong iyon. Siya ang sugo ng dakilang langit. Hindi natin maaaring ituloy ang labanang ito. Sumasamba kami sa sugo ng dakilang langit. Ginoong Lee. General Yan, ikinalulugod kitang makilala. Ito ay, bumaba na ang dakilang Diyos. Nagbibigay galang si NF1 sa dakilang Diyos. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, ang pangalan ko ay Limo. Naniniwala ang mga kalaban na ikaw ay isang tunay na Diyos, at para sa amin, hindi ba't ganoon din naman? Dakilang Khan, galit na ang dakilang langit. Hindi natin maaaring ituloy ang labanang ito. Kapag itinuloy pa natin ito, magpapadala ng parusa ang dakilang langit. Paurong, umalis na tayo rito. Ginoong Lee, ang iyong napakalaking kabutihan ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Ang iyong napakalaking kabutihan ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Mukhang hanggang dito na lang ako papayagang manatili ng panandalian. Hanggang sa muli. Magpadala ng tao sa labas ng lungsod para mag-usisa. Inalis na ba talaga ang mga sapatos? Ayos lang naman siguro si Young Master Lee doon, di ba? Sir Lee, may malaking problema. Nandito ang tito at tita mo, hinahanap ka. Mukhang nandito sila para manggulo. Sinong nagsabing masama iyon? Napakagandang balita niyan. Pupuntahan ko sila ngayon din. Anong hindi dapat? Hindi sana kita inilabas sa kulungan. Ano kaya ang lagay doon sa muksheng? Sir Lee, may 2 tao sa labas na naghahanap sa inyo. Tito at tita ni Ro po sila. 2 matandang asungot na naman. Amo. Nabalitaan naming big time ka na ngayon. Yung nandoon sa subasta, nabenta ang antigong banga ng mahigit 50 milyong piso. Sa kumpanya po iyon, hindi sa akin personal iyon. Kumpanya mo naman iyan, kaya sa iyo pa rin iyon, di ba?
Amo mag-isa mong pinapatakbo ang napakalaking negosyo, nakakapagod kaya iyan. Bakit hindi mo hayaang tulungan ka naming tito at tita mo? Kagagraduate lang ng pinsan mo ngayong taon. Tamang-tama para makapasok sa kumpanya mo at makakuha ng karanasan. Hihi! Mga asungot! Dumalo ba kayo sa burol ng tatay ko? Kung wala na kayong ibang sasabihin, may meeting pa ako kaya hindi ko na kayo maihahatid palabas. Amo, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Pamilya pa rin naman tayo. May edad ka na pero wala ka pa ring asawa. Kanino mo naman ipapamana ang kumpanyang ito balang araw? Ang lahat ng negosyong ito, sa huli ay mapupunta pa rin naman sa pamilya, sa mga anak natin. Anong kalokohan ito? Young Masterly, anong lugar ito? Ito. Saan ba sumulpot ang taong iyan? Huwag ninyong bastusin si Young Masterly. Nakuha mo may kailangan pa palang asikasuhin ang tita mo. Sa muling pagtingin ko sa iyo. Mas matangkad ka pala kaysa nung nakita kita nung araw na yun. Ang tirahan ni Ginoong Lee, mas maliwanag pala kaysa sa iniisip ko. Halika rito. Ito ang mundo pagkalipas ng libo-libong taon. Medyo iba sa inakala ko. Pero dahil nandito si Ginoong Lee, hindi naman ito mukhang kakaiba. Elevator ang tawag dito, isang gamit panggala kaya huwag kang matakot. Ito ang lugar kung saan ako palagi araw-araw. Kumpara dyan sa inyo, kamusta naman ito? Napakaliwanag nga lang ay medyo maingay. Tara na, dadalhin kita sa lugar na mas maingay pa rito. Kanino ang kamalig na ito? Supermarket ito. Kung sino ang may pera, siya ang makakabili. 6 na buwan ang nakalipas. Nagmakaawa ako sa langit para sa kaunting pagkain. Pero dito, isang pakete lang ng buto ang makakalutas nito. Iba na ang panahon ngayon. Diyan sa inyo, ang mabuhay lang ang lahat-lahat. Dito naman, kapag buhay ka na, kailangan mo pa ring mamroblema sa napakaraming walang kwentang bagay. Maya-maya, tiyak na may pupunta rito para harangin ako sa pinto. Ang mga nakita ko ngayong araw, ibabahagi ko ito sa mga kawal pagbalik ko. Siyempre, walang problema. Karaniwang tao lang naman talaga ako. Para kay Fiwan. Hindi ordinaryo si Ginoong Lee. Sir Lee, nandito na naman yung dalawang matanda. May kasama pa silang kabataan ngayon. Dumating nga talaga silang lahat. Sige, asikasuhin na natin silang lahat ng sabay-sabay. Dali, bumati ka sa pinsan mo. Pinsan, ang tagal nating hindi nagkita. May proseso ng interview ang kumpanya. Dalhin mo ang resume mo bukas. Dumaan ka sa tamang proseso. Pamilya naman tayo, bakit kailangan pa ng ganyang proseso? Hindi mo na ba kami kinikilalang kamag-anak? Pagkilala sa kamag-anak. Kaya ba pumunta kayo sa libing ng tatay ko? Ma, huwag na lang. Ipasa nyo ang resume nyo sa loob ng 3 araw. Kapag hindi ko natanggap pagkalipas ng 3 araw, ibig sabihin kusang loob nyo nang binitawan ito. Kapag naging bastos pa kayo kahit pinagbigyan ko na, ipatatawag ko talaga ang mga gwardya para kalagkarin kayo palabas. Napakakaiba talaga nito. Napakataas naman ang tingin sa sarili, pero wala naman palang kahit anong kislap o kapangyarihan. Siya nga pala, tingnan mo kung ano ang ginagawa ni Fiwan. Kamusta naman dyan sa panig mo? Maayos naman ang lahat. Ang tito at tita ko, kasing sama rin pala ng ugali ng prinsipe. Doon sa pwesto ni Ginoong Lee, ang mga taong walang sariling hukbo, ay nagagawa pa ring manghingi ng pera gamit lang ang dila nila. Ang bilis mo namang naintindihan ang ibig kong sabihin. Siya nga pala tungkol sa batang babae kanina. Inilagay ang itlog ng inahing manok sa harap ng altar. Sabi niya ibibigay din daw ito sa batalang si Fiwan. Kakapadala lang ni Fiwan, at naibigay na ito kay Ginoong Lee. Sabihin mo sa kanya. Natanggap ko na ang itlog pati na rin ang kanyang mabuting kalooban. Boss Lee, may pumunta na naman dito. Sabi niya ay para raw sa interview. Simula sa araw na ito, magkakaroon ng karagdagang patakaran sa pagtanggap ng empleyado. Itataas ang pamantayan para sa mga aplikanteng kamag-anak at saka ako mismo ang mag-interview sa taong ito. 80 puntos ang kailangang makuha para makapasa. Binalik ka ba ng anak mo?
Sinasadya mo talaga kaming pahirapan. Sino ba naman ang makakapasa sa mga pagsusulit ng kumpanya nyo? Kahit papaano may degree naman sa kolehiyo ang pinsan mo. Gusto mo lang talaga siyang harangin sa pinto. Amo, humingi na ng tawad sa iyo si tita noong nakaraan, di ba? Bakit ganyan ka pa rin kung umasta? Tito, sinasabi mo bang sinasadya ko talaga kayong pahirapan? Pero kahit isang salita, walang isinulat ang anak mo. Paano naging pagpapahirap to? Talagang inutil lang siya. Kung may kakayahan, magpasa ng resume. Dumaan sa pagsusulit at interview. Kung walang silbi, bumalik na lang kung saan nanggaling. Mag-isa mong binabantayan ang ganito kalaking negosyo. Darating din ang araw na hihingi ka ng tulong sa iba. Kanino naman? Sa iyo. Kahit nga sarili mong anak, hindi mo mapasok. Sa sarili mong kumpanya, ano namang aasahan ko para magmakaawa ako sa iyo? May bumabagabag ba sa iyo, Ginoong Lee? Wala naman. Nakipag-usap lang ako ng kaunti sa masamang kamag-anak. Ang selyong ito ay inukit ni Fiwan para sa iyo, Ginoong Lee. Kayo po, Ginoong Lee, ang pundasyon ng Mokshen. Paano kayong mawawala ng opisyal na selyo? Tanggapin niyo po ito. Sa susunod na punta mo rito, ililibre kita ng hotpot. Ano ba ang hotpot? Isang palayok na may apoy. Malalaman mo rin kapag nakita mo na. Kung ganoon, si Fiwan ay sabik na maghihintay. General, nagpadala ng shaman ang mga Xiezi. Sabi nila gusto nilang makipagkasundo sa atin. Papasukin ang sugo sa lungsod. Malayo pa ang nilakbay ng shaman para makarating dito. Pasensya na kung hindi namin kayo nasalubong ng maayos. May tao ba rito para kunin ang mga armas ng shaman? Salubungin ang panauhin papasok sa lungsod. General yan. Ipinadala ako ng Kagan para makipagkasundo sa kapayapaan. Sinabi ng Kagan na may proteksyon ng langit ang Mokshen. Nais ng bawat tribo ng Xiezi na gawing hangganan ang Mokshen at huwag nang atakihin ang isa't isa. Ginoong Lee. Nagpadala ng sugo ang mga Xiezi para makipagkasundo, gamit ang Mokshen bilang hangganan, at walang labanan sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Maaari nating pag-usapan iyan. Naniniwala ang mga Xiezi sa Diyos ng Langit. Gamitin mo ang Diyos ng Langit bilang panlaban mo. Pilitin mo silang mag-alay ng mga kabayo at bakal taon-taon. Magbubukas ang Mokshen ng kalakalan sa kanila. Itali mo sila gamit ang kanilang ekonomiya. General yan. Mayroon sana akong isang maliit na hiling. Babalik pa kaya ang Diyos ng Langit na iyon? Palagi naman siyang nandito. Nabalitaan kong nagkaaway na ang prinsipe ng Dayong at ang Mokshen. Hindi ko alam kung kailangan ito ng general. Huwag kayong mag-alala, shaman. Kung sakaling kakailanganin, hindi mag-aatubili ang Mokshen na humingi ng tulong. Permanado na ang kasunduan. Sa ngayon, hindi muna natin kailangang mag-alala sa mga Xiezi. Ang susunod nating dapat bantayan ay ang prinsipe. Alam po ni Fiwan. Pinaigting na rin ang depensa ng lungsod. Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos ng digmaang ito. Huwag muna natin jinx. Jinx! Iyon yung mga salitang nagdadala ng malas kapag sinabi mo, Ginoong Lee. Wala lang ito. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. General, may apurahang ulat mula sa kabisera. Naghahanda ang prinsipe na mamuno mismo sa 50,000 hukbo. Patungong Hilaga para puksain ang mga naghihimagsi. Talagang darating na nga ang prinsipe. Opo. Ginoong Lee. Kailangan ko nang maghanda para sa gyera. Alam ko. Papunta na ang mga supply. Makinig kayong lahat sa aking utos. Sa loob ng 15 araw, gusto kong madoble ang mga pana sa pader ng lungsod. Sa loob ng 30 araw, dapat sanay na ang mga bagong sundalo para lumaban sa digmaan. Masusunod, General. General, pinamumunuan ng Crown Prince ang 50,000 piling sundalo na umalis mula sa kabisera at dinaragdag ang mga lokal na hukbo sa daan. Kaya lumobo na ang puwersa nila sa 70,000. Tunog nakakatakot nga ang 70,000 piling sundalo. Pero nakaranas na ba siya ng totoong bakbakan? Ang mga spoiled na sundalo sa palasyo, baka hindi pa nga nakakakita ng dugo ang mga iyan. Huwag nating maliitin ang kalaban. Papunta sa Hilaga ang Crown Prince. Kailangan nilang dumaan sa kapatagan ng mga Xiezi. Alinman sa makiusap na makiraan sila doon. O kaya ay umikot sa malayo na magpapatagal sa kanila ng isa pang buwan. May kasunduan sa atin ang mga Xiezi. Pero walang kahit anong ugnayan ang Crown Prince sa kanila. Magpadala ka ng tao para maghatid ng mensahe sa khan ng mga Xiezi. Sabihin mo na, hindi gustong makita ng Mokshen ang hukbo ng Dayong na nanggugulo sa kanilang kapatagan. Baka magalit ang sugo ng Chiang Shengchan. General, paano naman ang mga kagamitang pangyera at iba pa? Kakausapin ko si Mr. Lee tungkol dyan. Boss Lee, lalong lumalaki ang mga order mo ngayon. Hindi kaya nagpapasimula ka ng sarili mong hukbo? Napakahusay mo talaga. Hindi pa naman ako nababaliw para magpakulong.
Sa ganitong paraan, sapat na siguro ang mga kagamitang pangyera ng Moksheng. Pero hindi ko pa alam kung ano ang magiging sagot ng mga Xiezi. Sabi ng Khan ay pinoprotektahan ng Diyos ang Moksheng. Kaya huwag kayong mag-alala kung makikiraan man ang Crown Prince. Kung ikot naman sa malayo ang Crown Prince, magkakaroon ng sapat na oras ang Moksheng para maghanda sa laban. Pero kung pilit niyang tatahakin ang kapatagan, kami mismo ang unang makikipagbakbakan para sa Moksheng. Lubos na nagpapasalamat ang Moksheng sa Khan. Nawa ay gabayan tayo ng Diyos. Huwag kang magmadali, hintayin muna nating makahanda siya, bago natin siya bigyan ng sorpresa. Pero para sa Crown Prince, baka maging matinding takot iyon. Sumagot na ang Khan ng mga Xiezi. Ang kapatagan ay lupain ng dakilang kalangitan. Hindi maaaring pumasok dito ang hukbo ng dayong. Isang hamak na kuta lang ay nangahas pang humarang sa daan ko. Ikot na lang tayo sa malayong daan, kaya pa namang maghintay ng kamahalan. Umiwas nga ng daan ang mahal na prinsipe. May isang buwan pa ang lungsod ng Mo para maghanda sa digmaan. Gusto ng mahal na prinsipe na bago pa pumanaw ang emperador, ay makagawa siya ng dakilang ambag at patunayan ang kanyang sarili, para masiguro ang kanyang pag-upo sa trono. Kaya baka hindi na siya makakapaghintay pa. Naisayos na ni Fiwan ang lahat para mapabilis ang paggawa sa ikatlong pangkat ng mga banal na pana. Hayaan siyang umikot doon, at maghanda na lang tayo sa sarili nating paraan. Isang buwan, sapat na iyon para gawan kita ng mga bagong kagamitan. Mahal na prinsipe, nabalitaan ko na si General Yan ay dating nakatakdang ikasal sa tagapagmana ng hari ng Pingnan. Kaya espesyal nating inanyayahan ang tagapagmana dito sa Mo para sa isang kasunduan sa kasal. Kapag naikasal na ang general at ang tagapagmana, kikilalanin na ng korte ang karapatan ng lungsod ng Mo at hindi na magpapadala ng hukbo para sumalakay tagapagbalita. Maaari ka munang lumabas para magpahinga. General, kailangan mo nang maghanda sa lalong madaling panahon. Biglang nagbago ang isip ng mahal na prinsipe, at ngayon ay gusto na naman ng kasunduan sa kasal, at sa tagapagmana pa talaga ng hari ng Pingnan. Siguradong nagkamali lang ng narinig na balita ang prinsipe. Inisip niyang may pagtingin ka sa tagapagmana, para gamitin ang kasunduan na igapos ka, at makuha muli ng palasyo ang kapangyarihan sa hukbo. Ang mahal na prinsipe, ay katulad din talaga ng kanyang ama na emperador. Pareho silang napaka-inosente. Medyo maingay dyan sa pwesto mo, mukhang dumating na yata sila. Pupunta muna si Fiwan para tingnan ito. Napakaluma naman at sirang-sira ang lungsod na ito ng Mo. Wala pa nga ito sa kalahati ng ganda ng palasyo natin. Mahal na tagapagmana, maaari po muna kayong pumasok sa loob. Naghanda ng isang piging ang general para sa inyo. Talagang nag-ayos pa siya ng handaan para sa akin. May halaga nga talaga ako sa puso niya. May problema ba sa utak ang taong ito? Ang ganyan mong makatingin sa aming mahal na prinsipe ay tunay na kawalan ng paggalang. Napakamahalaga at napakarangal nga naman niya talaga. Sadyang mataas naman talaga ang kinalalagyan ko bilang prinsipe. Opo. Mahal na prinsipe, maaari na po kayong maupo. General Yan, bagamat mas matanda ka sa akin, at laging nakabilad sa araw at hangin sa digmaan, kaya medyo magaspang ang iyong balat, ngunit hindi kita husgahan dahil doon. Basta't handa kang maging mabuting asawa at mag-alaga ng ating magiging anak. Tinitiyak kong hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain o kasuotan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mahal na prinsipe, may 500,000 hukbo ng kaaway sa labas ng lungsod, habang may 20,000 kawal at 70,000 mamamayat naman sa loob ng lungsod. At ngayon ay kakausapin mo ako tungkol sa pag-aalaga ng pamilya. Ang pakikipaglaban ay tungkulin ng mga lalaki. Bakit mo pa kailangang magpakahirap bilang isang babae? Ang mga salitang iyan, ang bating na pumunta rito noon upang ihatid ang utos ng hari. Hindi ba ganyan din mismo ang sinabi niya? Malayo ang binyahe ng mahal na prinsipe para makarating dito, kaya magpahinga muna kayo ngayong araw. Bukas ay may ipapakita ako sa inyo. Magpahinga na muna kayo, mahal na prinsipe. Kailangan ko nang mag-ikot para magbantay sa lungsod. Ang hiyas na ito ay ang pamanang kayamanan ng pamilya Pingnan, at ngayon ay inihahandog ko ito sa ating general, upang patunayan ang aking tapat na hangarin. Kagalang-galang na prinsipe, ito po ang inahing manok ng pamilya ko. Nangingitlog po ito ng 2 beses araw-araw. Nangingitlog ba ang pamanang hiyas ng pamilya nyo? Saan ba galing ang bastos na batang ito? Hindi mo ba alam kung gaano kataas at kahalaga ang katayuan ko bilang prinsipe? Sinasabi lang po iyan ng isang bata nang walang mali siya. Hindi naman siguro papatulan ng mahal na prinsipe ang isang salitang binitawan ng walang pakundangan. Alam ko naman na matagal nang may pagtingin sa akin si General Yan. Ngunit ang batang ito ay talagang walang galang at hindi marunong mahiya. Mga kawal, pakiusap namang ihatid pabalik ang mahal na prinsipe sa bulwagan ng pagpupulong. General Yan, nakapag-isip-isip na ako. Hindi ko mamasamain kahit sira-sira na ang lungsod ng Mo. At hindi ko rin mamasamain kahit hindi marunong magpasalamat ang mga tao rito. Handa akong manatili rito.
Ano ba talaga ang gusto mo? May pagtingin sa akin si General Yan. At alam ko ring matagal mo na akong hinihintay. Kaya ang prinsipeng tulad ko, syempre ay hindi bibigyan ang iyong pagmamahal. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang Crown Prince. Nagkamali lang ng dinig ang Crown Prince. Sino naman ang isang ito? Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Mahal na prinsipe, siya ang bathala ng lungsod ng Mo. Kung ikukumpara sa kanya, wala kang silbi. Mukhang mas matagal akong makakapamalagi rito ngayon. Ikaw, sa anong karapatan para tawagin kang bathala? Ay ang feelingerong nagpapatugtog ng kudyapi araw-araw. Totoong nagpapatugtog ako ng kudyapi araw-araw. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng feelingero? Isang lalaking ordinaryo lang naman pero napakataas ng tingin sa sarili. Mga bantay, ilabas ang prinsipe sa lungsod. Sino ba talaga ang lalaking iyon? Bakit? Kahit si General Yan ay lubos na gumagalang sa kanya, siya ang bathala ng aming lungsod ng Mo. Nakalabas kang buhay dahil ang bathala ay nasa mabuting lagay ang kalooban ngayon. Kailangan ko ring pumunta para sumamba sa bathala. Sana ay huwag nang magkaroon muli ng katulad ng prinsipeng iyon sa lungsod ng Mo. Dumating muli ang bathala kahapon. Nakita ko iyon. Sige na, makinig ka na kay kuya. Paparating na ang iba para sumamba. Oras na para umuwi tayo. Noong araw na iyon sa tapat ng bodega, nakita ko mismo ng aking dalawang mata kung paano nagpadala ang bathala ng sako-sakong bigas. Kung ganoon, nasaan ba talaga ang bathala? Nasa tabi siya ni General Yan. Sino ba talaga ang sinasamba natin, ang Diyos sa langit? O ang General? Pareho, magkasama nating sinasamba ang Diyos sa langit at ang General. Parang nakita ko sila. Doon mismo sa may pader ng lungsod. Tanda ko na ang mukha ng prinsipeng iyon. Sa susunod na pumunta siya rito, tatakutin natin siya ng paulit-ulit. Mas mabuti kung mamatay na lang siya sa takot. Wag na, hindi na iyon babalik. Pero pinaalalahanan mo ako dun ang koronang phoenix na iyon. Mukhang katulad ng sinusuot ng babae kapag kinakasal. Pag-aaralan ko pa yan pagbalik ko. Kung ganoon, ipapaubaya ko na sa iyo ito, Ginoong Li. Hanggang sa muli. Tapos na ang usapin tungkol sa prinsipe. Magpatuloy sa paghahanda para sa labanan. Huwag nating maliitin ang kalaban. General. Inukit ito ng kuya ko. 3 araw niya itong inukit. Sabi niya kapag inilagay daw ito sa harap ng dambana, mapoprotektahan nito ang general. Nasaan ang kuya mo? Pumunta sa kampo ng pagsasanay para kumuha ng pana. Sabi niya malaki na siya. Gusto na niyang sumama sa general para lumaban sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa kuya mo, nasasamahan at proprotektahan siya ng Diyos sa langit at ng general. General, nabalitaan mo ba? Kalat na ang mga chismis sa buong lungsod ngayon. Ako ang nagpakalat niyan. Nabalitaan mo ba? Isang maruming bagay ang duraan. Pangkukulam daw ang pagbibigay ng pagkain ng Diyos sa langit. Totoo yan. Sinasabihan ng Crown Prince si General Yan na nakikipagsabuatan sa masasamang espiritu. Tumahimik na kayo dyan. Pumila na kayo para kumuha ng pagkain. Ang mga dapat magtrabaho sa bukid, pumunta na sa bukid. Ang mga dapat gumawa ng espada, gumawa na ng espada. Pangalawang General Liu, sinasabi ng lahat sa labas na isang masamang bagay ang duraan ni General Yan. Ano sa tingin mo? Masamang espiritu. Dahil ba sa masamang espiritu kaya kayo nakakain ng lugaw na puti? Dahil ba sa masamang espiritu kaya hindi makasugod ang mga barbaro sa lungsod? Nakakita ka na ba ng masamang espiritu na kasing kapaki-pakinabang nito? Kailangang may ulat ang bagay na ito sa general. Napakarami palang espiya dito. Huwag muna natin silang bulabugin sa ngayon. Hayaan mo lang silang magpatuloy sa pagpapakalat niyan. Tingnan natin kung anong kalokohan pa ang lalabas dyan. Tila may nakikipagsiksikan doon sa dambana. General, ano po ang gagawin natin? Pumunta ka doon at bantayan mo sila. Kapag may napansin kang kakaiba, iligpit mo sila agad sa mismong lugar. Nen, bakit ka ba sumasamba rito araw-araw? Magpapadala ang Diyos mula sa langit ng pagkain sa moksheng. Magpapadala rin siya ng tubig at mga sandata. Nakita ko na nga ang Diyos mula sa langit ng isang beses. Napakatangkad ng Diyos mula sa langit. Galing ba talaga ang Diyos mula sa langit sa loob ng duraan? Alam naman iyon ng lahat. Talagang lumabas ang Diyos mula sa langit sa isang duraan. Kung ganoon, hindi ba isang masamang bagay ang duraan na iyon? Ikaw ang masamang espiritu riyan. Kaya ng buong pamilya mo ang masamang espiritu. Ayan, nakita mo na. Kahit nga ang kapatid kong babae, naiintindihan iyan. Pero ang koronang prinsipe ay hindi iyan maintindihan. Mukhang hindi naman sa hindi niya maintindihan. Nagpapanggap lang siyang hindi niya alam.
Kahit magpanggap pa siya o hindi naman ito masisira ang buhay natin. Tumpak ang sinabi mo. Sigurado akong ganyan din ang iniisip ni General Yan. Teka muna. Hindi ba nangako na tayo sa General na magsisinungaling tayo sa pagkakataong ito? Patawad. Nasanay na kasi ako. Sana hindi pa huli ang lahat para bawiin ito ngayon. Kakasabi lang ni Pangalawang General Liu, magpapakita ang Diyos mula sa langit ng isang beses bukas. Muling bababa ngayon ang Diyos mula sa langit sa Moksheng. Maghanda na kayong lahat sa pagdating niya. Hayaan nating ang sinasabing bathala na iyan, na tumayo ng ganyan sa harap ng lahat. At wala man lang kayong ginawa, mahal na prinsipe, lumuhod po ang lahat. Mabubunyag po ang lihim natin kung hindi kami luluhod. Mga walang silbi. Parang nakuha ko na ang pattern. Anong pattern? Sa tuwing pumupunta ako rito, iyon palagi ang sandali na pinakakailangan ako ng Moksheng o kung kailan kailangan ng mga mamamayan na maniwala sa pagkakaroon ng bathala. Ngayong tapos na ang lahat. Kailangan ko na namang umalis. Mahal na prinsipeng tagapagmana, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik ng buhay sa pagkakataong ito. General, kanina lang ay may isang espiya na nakapuslit palabas dala ang isang kapirasong papel. Hindi po namin siya naharang. Ang mga nakasulat sa papel na ito ay hindi nagmula sa dayong. Sa kahit anong kilalang dinastya, ay walang ganitong uri ng pagsulat. Mukhang nagmula ito sa ibang mundo. Isang mahiwagang kagamitan na ayon sa alamat ay nag-ugnay sa dalawang mundo. Ang isang panig ay ang mundo ng mga buhay, at ang isa naman ay ang kabilang mundo. Ang pintuan ng dalawang mundo ay pumipili ng kanyang Panginoon. Kapag nakapili na ito ng kanyang Panginoon, maliban na lamang kung mamatay ang may-ari nito. Kung hindi ay hindi ito magpapasakop sa iba. Kung ganoon ay hindi lang Moksheng ang kukunin ko. Gusto ko ring makuha ang mahiwagang kagamitang iyon. Bilisan ang pagmamartsa. Kailangang makarating tayo sa tapat ng Moksheng sa loob ng 3 araw. Magpadala ng pangalawang pangkat ng mga espiya para pumasok ng palihim sa Moksheng. Alamin kung nasaan ang mga kinulimbat na pondo. Mag-utos din ng mabilis na mga ngabayo para magpadala ng mensahe pabalik sa kabisera para hilingin sa aking amang emperador na ipagkaloob ang ilang mahiwagang kagamitan na nakatago sa palasyo. Bathala, gusto kong makita kung sino ang mas malakas sa atin o ang mga kagamitan ng dayong na iniwan ng ating mga ninuno. Palapit na ng palapit ang hukbo ng prinsipe sa lungsod. Hindi tayo pwedeng hindi maghanda. Dito gaganapin ang huling labanan. At hayaan nating ang lugar na ito ang maging libingan ng prinsipe. Ngayong araw, gigibain natin ang lungsod na ito. Umatake ng harapan ang mahal na prinsipe. Hindi maaari. Masyadong malayo ang naaabot ng kanilang mga pana. Buong hukbo gumamit ng mga tablang kahoy at yero. Dahan-dahang sumulong gamit ang mga panangga. Mga tagahagis ihanda ang mga bomba ng apoy. Hintayin nating makapasok sila sa abot ng mga tira natin. At ang kanilang mga gumagalaw na panangga ay magiging gumagalaw nilang kabaong. Nasa pinakailalim ang puwang ng mga panangga nila. Ibaba ang anggulo ng pana ng 2 degree. Asintahin ang mga gulong at binti ng mga sundalo. Paganahin ang mahika. Mukhang sinisira ng salaming iyon ang paglipat natin. Kailangan nating wasakin iyon. Pinakamahusay nating mga tagatira asintahin ang salaming iyon. Hayaan niyo silang lumapit. Paano nagkaganito? Bilis. Sabi ng mga tao sa palasyo, ang opisyal na selyo ng pamumuno ni General Yan noon ay nasa silid ng mga talaan. Nahanap na nila ito at ibabalik kung sakaling kailangan mo. Hayaan mong sa kanila na lang muna iyon. Hindi ko na kailangan ng selyo ng pamumuno para may patunayan pa. Masusunod po. Ngayong tapos na ang lahat.
Maaari ba akong pumunta muli sa tabi ni Ginoong Lee? Gusto kong kumain ng hotpot. Sabi ni Ginoong Lee, sasamahan niya akong kumain ng hotpot sa susunod na araw. At ngayon na ang araw na iyon. Halika kumain tayo ng hotpot. Kung makakapagbukas lang sana ng tindahan ng hotpot sa Moksheng, napakasaya sana, naman pwede iyon. Ganyan naman kadalasan ang takbo sa mga dula. Napakaganda ng mundo paglipas ng 1,000 taon. Pero hindi pa rin ako masyadong sanay. Kung ganoon pwede kang madalas bumisita rito sa susunod. Gusto mo ba Senyorito Lee, na tumira muna sa Moksheng ng ilang panahon? CJ, gaano katagal? Hanggang sa gusto mo nang bumalik. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Huwag mo akong tawaging Diyos. Tawagin mo na lang akong Limo. Maraming salamat Limo, dahil dinalhan mo ng tagsibol ang Moksheng. Walang anuman. Paglipas man ng 1,000 taon, tagsibol pa rin dito.